Si Reiner ay isang mahina at mapayapang binata na laging pinagtatawanan at binubugbog saan man siya magpunta. Sa mundong ang lahat ay nagtataglay ng kahanga-hangang kakayahan, si Reiner ay walang anumang kapangyarihan, at sumuko na siya sa realidad na ipinataw sa kanya. Tinakasin niya ang lahat sa pamamagitan ng pagtulog hanggang sa hindi na siya matagalan ng ibang estudyante at ginugol nila ang kanilang oras sa pag-insulto at pagkutsa sa kanya. Ngunit ang totoo, hindi ganoon kasimple ang lahat. Si Reiner ay ang itimang buhok na taglay ang mga sumpa na mata at ang tagapagdala ng maalamat na Alpha Stigma, isa sa iilan na nakakaalam ng katotohanan tungkol sa kanya. Kilala siya bilang isang hindi mahula ang demonyo, isang kriminal na nawala sa kontrol, isang alamat ng kasamaan at ang tanging tagapagdala ng mga mata ng Alpha Stigma. Sa kabila ng lahat ng iyon, mula sa kanyang unang araw sa Roland Military Academy, nagpasya siyang panatilihing lihim ang lahat at patuloy na magpanggap na mahina habang tumatakas sa lahat sa pamamagitan ng pagtulog upang hindi niya na kailangang imulat ang kanyang mga mata sa harap ng sinuman. Gayunpaman, mayroon lamang isang taong nakakaalam ng kanyang buong lihim. Ang taong iyon ay ang kanyang pinsan, si Sion. At sino nga ba si Sion? Siya ay isang ordinaryong estudyante tulad ng lahat sa akademya. Ngunit ang isang bagay na ibinahagi niya kay Reiner ay ang simula ng bawat isa sa kanilang buhay ay mas malupit kaysa sa may isip ng sinuman. Si Reiner ay lumaki sa isang military orphanage, isang lugar na nagsasamantala sa kahinaan at kalungkutan ng mga ulila at ginagawa silang mga disposable na kagamitan para sa digmaan. Tungkol naman kay Sion, aakalain ng sinumang tumitingin sa kanya mula sa labas na namuhay siya ng perpektong buhay dahil sa katayuan ng kanyang pamilya at marangal na dugong bughaw. Gayunpaman, walang nakakaalam na itinuring siya ng kanyang ama ng may matinding paghamak at patuloy siyang sinusubukang tumakas mula sa kanya. Sa huli, siya at ang kanyang ina ay pinalaya sa kanilang tahanan na parang mas mababa pa sa mga alipin. Sa kabila ng lahat, patuloy na nagsikap ang kanyang ina na palakihin siya sa pinakamabuting paraan na posible at nais niyang patunayan sa lahat na ang kanyang anak ay hindi walang halaga gaya ng laging sinasabi ng kanyang ama. Ngunit hindi tumigil ang buhay sa pagdurog sa kanila. Sa tuwing mayroon silang nabubuo, darating ang mga araw at wawasakin ito sa harap ng kanilang mga mata hanggang sa araw na mamatay ang kanyang ina. Mula sa sandaling iyon, parang tumigil ang mismong oras. Ang tanging lugar na mapupuntahan niya ay ang Roland Military Academy, isang lugar kung saan nagtitipon ang mga walang pamilya at walang kinabukasan upang ihanda para sa mga front lines ng digmaan. Pagbabalik sa kasalukuyan, bagamat patuloy na ginagampanan ni Reiner ang papel ng isang walang kapangyarihang mahina, at nawalan na ng pag-asa ang lahat sa kanya, naniniwalang magiging pabigat siya na haantong sa kanilang pagkawasak, hindi ganoon ang opinyon ni Sion. Sa halip, hiniling niya sa kanila na hayaan na lang si Reiner. Pagkatapos nito, nilapitan niya ang isang batang babae na nagngangalang Kafir, ang taong pinakamalapit kay Reiner. Sinabi niya sa kanya na kilala niya ito ng mabuti, at ang mga pangalan ng lahat ng natatanging estudyante sa akademya ay nakaukit sa kanyang memorya. Si Kafir ay nagulat sa kanyang mga sinabi, ngunit ipinaliwanag nito na hindi niya sinusubukang ipahiya ang dalaga. Sa halip, nais niyang pasamayan ito sa kanyang koponan. Gayunpaman, tumanggi siya, at ipinaliwanag na hindi niya ito magagawa dahil walang sinuman maliban sa kanya ang handang tumanggap kay Reiner sa kanilang koponan. Ngunit sinorpresa siya ni Sion sa pagsasabing gusto rin niya si Reiner sa koponan. Tungkol naman kay Reiner, agad niyang tinanggihan ang ideya, at ipinaliwanag na wala siyang nais na masangkot sa ganoong mga bagay at walang pagnanais na sumali sa anumang koponan. Ngunit binaliwala ni Sion ang kanyang pagtutol at sinabihan siya na siya ay bahagi na ng kanyang plano. Sa kabila nito, tumanggi muli si Reiner at umalis sa lugar. Sa puntong iyon, mabilis na sumunod si Sion sa kanya at palihim na bumulong na ang kanyang plano ay hindi kailanman matatapos kung wala ang tagapagdala ng Alpha Stigma. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Reiner na ang kanyang lihim ay ganap ng nabunyag. Sa pagsisimula ng pagsasanay sa pakikipaglaban, napilitan si Reiner na sumali sa koponan. Sa kabilang banda, si Sion ay walang oras na sasayangin. Sa kauna-unahang laban sa pagsasanay ng koponan, ang kanilang lakas sa opensiba ay sapat na upang masiguro ang unang tagumpay ng kanilang paglalakbay. Pagkatapos ng laban, nagtipon ang lahat upang ipagdiwang ang kanilang unang panalo. Tungkol naman kay Reiner, siya ay nasa pinakamasamang kalagayan at hindi nagawang masiyahan sa anumang bagay. Pagkatapos magdiwang ng lahat, lumabas si Sion sa balkonahe. Naniniwala pa rin si Reiner na ang pag-iisa lamang ang tanging solusyon para sa kanya. Kaya, lumapit siya at naupo sa tabi nito. Sinabi sa kanya ni Sion na naiintindihan niyang mabuti kung gaano kahirap ang kanyang nakaraan bago tinanong kung gusto niya bang maghiganti sa mga taong nagdulot sa kanya ng lahat ng sakit na iyon. Si Reiner ay nagulat sa tanong,
Ngunit nagpatuloy si Sion sa pagsasalita, iginiit na alam niyang kinamumuhian siya ng lahat dahil lang sa taglay niya ang Alpha Stigma, kahit na hindi niya kailanman piniling magkaroon nito at hindi niya kasalanan na nagtataglay siya nito. Sinubukan siyang pigilan ni Reiner, binalaan siya laban sa hayagang pag-uusap tungkol sa ganoong mga bagay dahil ang simpleng pagkarinig lamang sa mga salitang iyon ay maaaring magresulta sa pagbitay sa kanila pareho. Ngunit hindi umatras si Sion. Sa halip, idineklara niya na kailangang magbago ang kahariang ito at ipagpapatuloy niya ang kanyang landas hanggang sa maging hari siya at mabago ang lahat sa loob nito. At ang lahat ng kailangan niya sa landas na iyon ay ang abutin ni Reiner ang kanyang kamay at tumayo sa tabi niya. Gayunpaman, humingi ng paumanhin si Reiner at tinanggihan ang kanyang hiling. Sa mismong sandali na sinusubukan niya siyang kumbinsihin muli, isang grupo ng mga armadong mamamatay tao ang biglang bumaba na may layuning patayin siya. Agad na napagtanto ni Reiner na nagsimula na ang gulo. Mabilis na nagsimulang tumakbo ang dalawa habang hinahabol sila ng mga umaatake mula sa bawat direksyon. Nagpatuloy ang habulan hanggang sa makorner si Sion sa loob ng isang dead-end na eskinita. Ang mga mamamatay tao ay ilang sandali na lamang mula sa pagpuksa sa kanya. Ngunit bigla, isang magandang babae na may kayumangging buhok at hazel na mga mata ang lumitaw at tumayo sa harap nila. Sa sandaling sinubukan siyang saktan ng mga umaatake, natuklasan nila na siya ay malayo sa pagiging ordinaryong babae. Siya ay isang bihasang ninja. Sa loob ng ilang segundo, inatake niya ang kanyang mga kalaban isa-isa at itinumba ang bawat isa sa kanila sa lupa. Pagkatapos, lumingon siya kay Sion at sinabing dati ay laging sinasabi ng kanyang ama na ang taong iniligtas ang buhay minsan ay hinding-hindi ito makakalimutan. Sa makatuwid, inaasahan niyang makakita ng isang kahon ng matatamis na ipapadala sa kanyang bahay bago siya umuwi. Sa huli, tinupad ni Sion ang kanyang pangako at personal na dinala ang mga matatamis sa babaeng nagligtas ng kanyang buhay. Sa buong paglalakbay, patuloy niyang iniisip kung bakit pinili nitong iligtas siya, lalo na't kabilang siya sa isang makapangyarihan at maimpluwensyang pamilya sa loob ng kaharian. Mas tiyak, ang taong nagligtas sa kanya ay isang royal guard. Nang sa wakas ay maabot niya ito at itanong kung bakit siya tinulungan nito, sinabi nito sa kanya na si Nep ang humiling nito. Ngunit bago ang lahat, gusto nitong malaman kung bakit sinubukan siyang paslangin ng mga taong iyon. Inamin ni Sion na hindi niya alam ang tunay na dahilan. Pagkatapos nito, ikinwento niya ang buong kwento ng kanyang pagkabata. Ipinaliwanag na pinaghihinalaan niyang ang mga umaatake ay konektado sa kanyang mga kapatid sa ama dahil matindi ang puot nito sa kanya. Ang tanging hiling niya mula rito ay tulong sa pagtuklas kung sino ang tunay na responsable sa nangyari. Ang dalawa ay nagkasundong magtulungan sa usaping ito. Makalipas ang ilang araw, habang ang mga estudyante ay nagugugol ng isang ordinaryong araw sa loob ng akademya, dumating ang balita na nagpalaganap ng takot sa puso ng lahat. Ang kalapit na kaharian ay nagdeklara ng digmaan laban sa kanila. Agad na napagtanto ng lahat na magsisimula na ang isang bagong digmaan at ang mga estudyante ay ipapadala sa mga frontlines upang harapin ang panganib. Hindi nagtagal bago dumating ang mga utos mula sa mga knights sa akademya, na humihiling sa lahat ng estudyante na ihanda ang kanilang sarili na makilahok sa pakikipaglaban. Gaya ng dati, binaliwala ni Reiner ang lahat at nagpas siyang matulog nang hindi iniintindi ang nangyayari. Gayunpaman, pumasok si Kefir sa kanyang silid sandali lamang pagkatapos. Siya ay natatakot at malalim ang pagkabalisa. Inamin niya na ayaw niyang mawala ito at natatakot siya na baka mamatay ito sa darating na digmaan. Pagkatapos ay nakiusap siya rito na tumakas kasama niya, ngunit hiniling ni Reiner na kumalma siya at tiniyak nito na wala siyang balak mamatay sa digmaang iyon at silang dalawa ay siguradong mananatiling magkasama. Sa ibang lugar, ang babaeng nagligtas kay Sion ay kinukwestiyon ng isa sa mga lalaking nahuli niya. Ang lalaki ay ganap na nakagapos habang sinusubukan niyang makuha ang impormasyon mula rito. Sa huli, inihayag nito ang alam niya. Sinabi nito sa kanya na malapit nang mamatay si Sion at ang kasalukuyang digmaan ay walang iba kundi isang maingat na inihandang bitag. Ang kanilang mga tauhan ay naghihintay para sa hukbo na maabot ang mga burol upang makuha nila ang ulo nito. Lahat ay tumuturo sa parehong konklusyon. Ang naghihintay sa mga estudyante doon ay hindi magiging isang ordinaryong labanan kundi isang tunay na masaker. Patuloy na kinukutya ng lalaki ang kapalaran ni Sion at patuloy na tumatawa. Gayunpaman, hindi tumigil ang babae sa pagpilit sa kanya para sa karagdagang impormasyon. Sa panahon ng interogasyon, si Nep mismo ang dumating at tinapos ang pagtatanong. Pinagalitan niya pagkatapos si Ferris, pinaalalahanan ito na hiniling na niya rito na huwag isali ang batang babae sa mga ganitong misyon. Pagkatapos nito,
Lumipat ang usapan kay Sion, ipinahayag ni Nep na naniniwala siyang ang binata ay nagtataglay ng mga katangiang kinakailangan upang mamana ang trono pagkatapos ng hari at ang kanyang buhay ay dapat protektahan anuman ang gastos. Pagbabalik kay Reiner at sa iba pa, ang puwersa ng mga estudyante ay nakarating na sa border region lampas sa mga burol. Gaya ng dati, naupo si Reiner doon nang walang interes, tumatangging gumawa ng anumang bagay. Napansin ng ibang estudyante na si Kefir ay hindi kumikilos ng gaya ng dati at ang pagkabalisa ay malinaw na bumalat sa kanya. Dahil doon, pinilit nila si Reiner na pumunta at makipag-usap sa kanya. Nang naupo siya sa tabi nito, agad itong nagtanong kung nagpasya na ba siyang tumakas kasama siya o hindi. Nang manatili siyang tahimik, nakiusap ito sa kanya muli. Pagkatapos ay sa wakas ay inamin nito ang kanyang nararamdaman. Sinabi nito sa kanya na mahal niya ito, na siya ang tanging taong tunay na mahalaga sa kanya, at na gusto niyang manatili sa kanyang tabi habang buhay. Inamin din nito na hindi niya kakayaning mabuhay kung mawawala ito. Tungkol naman kay Reiner, sinubukan niyang takasan ang sitwasyon sa pamamagitan ng paggawa sa usapan bilang biro, ngunit si Kefir ay nakagawa na ng kanyang desisyon. Sinabi nito sa kanya na alam na niya mula sa simula na hindi niya kailanman magagawang manatili sa piling nito, pagkatapos ay hiniling nito na tanggapin ang kanyang huling paumanhin. Inamin nito na laging nais niyang protektahan ito. Bigla, gumuhit siya ng isang kakaibang simbolo sa langit, na parang isang lihim na signal o tanda. Sa susunod na sandali, naglaho siya mula sa lugar. Sa loob ng ilang segundo, ang buong rehiyon ay nagbago tungo sa isang larangan ng kamatayan. Ang mga bangkay ay nagsimulang mahulog sa lahat ng dako. Ang maliliksi at nakakatakot na pag-atake ay lumitaw mula sa bawat direksyon. Ang mga naputol na mga paa at laman ay nagkalat sa buong battlefield. Ang puwersa ng gabi ay dumating din at agad na nagsimulang pumatay ng lahat ng walang awa. Karamihan sa mga biktima ay walang iba kundi mga inosenteng estudyante na walang ginawang masama. Tungkol naman kay Sion, hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari. Maging ang mga taong sumubok magpaliwanag ng sitwasyon sa kanya ay hindi nagawang tapusin ang kanilang mga salita bago mawalan ng buhay. Dahil doon, agad niyang inutusan ang lahat ng estudyante na umatras at umiwas sa pakikipaglaban. Pagkatapos nito, ang mga miyembro ng kanyang koponan ay nagmamadaling lumapit sa kanya at ipinabatid na marami sa kanilang mga kasamahan ang namatay na. Nang itanong niya ang tungkol kay Kefir, wala namang alam si Reiner kung nasaan ito. Samantala, sina Reiner at Sion ay napilitang magtago, ngunit ang mga pag-atake ay hindi tumigil. Sa tuwing sinusubukan nilang tumakas, mas maraming knight ang lumilitaw at selyado ang bawat posibleng ruta ng kaligtasan. Sa isa sa partikular na marahas na pag-atake, nagawa silang hulihin ng mga kalaban. Sa puntong iyon, wala nang pagpipilian si Reiner kundi ang makialam. Inilabas niya ang kapangyarihan ng kanyang mga mahiwagang mata. Sa pamamagitan ng Alpha Stigma, nagtagumpay siyang palayain si Sion mula sa kanilang hawak. Ang mga knight ay nagulat. Hindi nila maunawaan kung paano niya nagawang gawin ang isang bagay na ganoon. Nang matuklasan nila na siya ang tagapagdala ng Alpha Stigma, agad silang nagpasya na puksain siya. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay nakalimutan ng isang mapanganib na katotohanan. Si Reiner ay nagtataglay ng kakayahang suriin ang anumang magic spell na nakikita niya at gamitin ito mismo. Sa sandaling nagkaroon ng pagkakataon, nagpakawala siya ng isang matinding spell sa kanyang mga kalaban. Pinatunayan niya sa lahat na hindi siya nagbibiro sa kahit kaunti, ngunit ang kanyang ginawa ay nakakuha ng atensyon ng mga natitirang puwersa. Sa loob ng ilang sandali, malaking bilang ng mga knight ang dumating sa kanyang lokasyon. Nagtagumpay silang itumba siya sa lupa. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili na ganap na napapalibutan. Ang isa sa mga knight ay humawak sa kanya at itinuro ang mga estudyante na sinubukan niyang protektahan. Sinabi niya kay Reiner na silang lahat ay mamamatay dahil sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Reiner kung ano ang gagawin. Ang mga bangkay ay pumuno sa lugar sa paligid niya. Ang kanyang puso ay nadudurog habang pinapanood niyang bumagsak ang kanyang mga kasamahan isa-isa. Upang gawin pang mas malala ang kanyang pagdurusa, sinimulang pahirapan ng mga knight ang mga nakaligtas sa harap ng kanyang mga mata. Dahil sa lahat ng iyon, ang Alpha Stigma ay nagsimulang tumugon sa isang kakaibang paraan. Ang mga mahiwagang salita at walang katapusang palaisipan ay nagsimulang lumitaw sa loob ng kanyang kamalayan. Ang isipan ni Reiner ay lumubog ng mas malalim sa kadiliman na kumain sa kanya, at tanging isang kulang na piraso ng impormasyon na lamang ang natitira bago makumpleto ang buong larawan. Ngunit kung hindi lang sana nakumpleto ang huling pirasong iyon, sa sandaling ito ay nahulog sa lugar, ang lahat ay nagbago. Ang isang sulyap ay sapat na upang patayin ang taong nakatayo sa harap niya agad.
Ang mga knight ay nabaliw sa kung ano ang kanilang nasaksihan at hindi na maunawaan kung ano ang nangyayari sa harap nila. Bilang resulta, nagpasya silang puksain siya agad. Inilunsad ng lahat ang isang pinagsamang pag-atake laban sa kanya, na sinundan ng isang napakalaking pagsabog na nagpukaw sa posibilidad na walang sino man ang makakaligtas. Ngunit si Reiner ay hindi isang ordinaryong tao. Ang puot na nagbabaga sa loob niya ay nagising ng isang napakalaking pagnanais para sa pagkawasak. Sa sandaling iyon, nagdeklara siya ng digmaan sa bawat knight na nakibahagi sa massacre na iyon. Sa loob ng ilang sandali, ang mga ulo ay nagsimulang lumipad sa lahat ng dako. Sino mang sumubok na hamarang sa kanyang danaraanan ay sumabog mula sa isang paghipo. Ang battlefield ay nabago tungo sa isang dagat ng dugo. Isang demonyong massacre sa bawat kahulugan ng salita. Pagkatapos nito, ganap na nawalan ng kontrol si Reiner sa kanyang sarili. Dahan-dahan siyang lumapit kay Sion at sa mga nakaligtas na nanatili sa kanya. Hindi na siya mukhang tao. Sa halip, kahawig na siya ng isang makinang pamatay na walang alam na awa. Nang maabot niya sila, hinawakan niya si Sion at ang iba pa at sinimulang sakalin sila gamit ang sarili niyang mga kamay habang sila ay nagpupumiglas sa ilalim ng kanyang higpit. Tungkol naman kay Sion, patuloy siyang nakiusap sa kanya nang walang tigil. Patuloy niyang tinatawag ang kanyang pangalan at nakiusap sa kanya na bawiin ang kanyang katinoan. Ngunit si Reiner ay mukhang nasa ibang mundo, ganap na hiwalay sa lahat ng nangyayari sa paligid niya. Sa huli, nagawa ni Sion na ipikit ang mga mata ni Reiner. Sa sandaling ipinikit ang kanyang mga mata, nawalan ng malay si Reiner at bumagsak sa lupa. Para bang may ibang tao na kumokontrol sa kanya sa buong oras. Nang magising siya kalaunan, hindi niya maunawaan kung ano ang nangyari. Gayunpaman, alam niya na hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Samantala, ang mga reinforcement ng militar ay dumating ng huli gaya ng dati. Dumating lamang sila matapos ang mahigit sa kalahati ng mga estudyante ay napaslang na. Tungkol naman kay Reiner, napunta siya sa loob ng isang solitary confinement cell. Ang mga gwardya at opisyal ay patuloy na nagpaulan sa kanya ng mga insulto at pagpapahirap, tinatawag siyang halimaw at isang maruming demonyo. Ngunit si Reiner ay hindi nagbigay ng pansin sa kanilang mga salita. Sa halip, sinagot niya sila ng malamig na kawalan ng pakialam at pangunguniti, na lalong nagpagalit sa kanila sa bawat paglipas ng araw. Sa huli, hindi na nila matagalan ng kanyang pag-iral at nais na siyang alisin ng permanente. Gayunpaman, sinabi ni Reiner sa kanila na wala siyang pakialam. Kung gusto nila siyang ikulong hanggang sa umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, malaya silang gawin ang gusto nila. Matapos makapasok sa bilangguan, natuklasan niya na si Kefir ay nakakulong din doon. Siya ay nagulat na makita ito at nagtanong kung bakit siya dinala doon. Sinabi ni Reiner sa kanya na ang parehong dahilan na nagdala sa kanya sa lugar na iyon ang nagdala rin sa kanya doon. Agad, siya ay nagalit at sinimulang pag-alitan ito, ngunit hiniling ni Reiner na kumalma siya, ipinaliwanag na mayroong isang mahalagang bagay na gusto niyang sabihin sa kanya. Ipinabatid niya pagkatapos sa kanya na ang kanyang kapatid na babae, na naglaho ilang taon na ang nakalilipas, ay malamang napatay na. Ang reaksyon ni Kefir, gayunpaman, ay kakaiba. Sinabi nito sa kanya na inaasahan niyang sasabihin nito ang isang ganap na naiibang bagay. Pagkatapos ay inamin nito na alam na niya sa mahabang panahon na patay na ang kanyang kapatid, ngunit hindi iyon ang nais niyang marinig mula sa kanya. Naupo si Reiner sa sahig habang nakaramdam ng pagkalito. Hindi niya maunawaan ang layunin ng mga digmaan sa unang lugar, at hindi rin niya maunawaan ang determinasyon ni Sion na magpatuloy sa pakikipaglaban sa mga ganoong kaguluhan. Ipinahayag niya pagkatapos ang mga kaisipang nakatago ng malalim sa loob ng kanyang puso. Naniniwala siya na ang mga digmaan ang dahilan kung bakit nawawala sa mga tao ang mga mahal nila sa buhay at na sino mang masangkot sa mga ito ay walang makukuha kundi sakit at pagkawala. Ipinaliwanag din niya na siya ay ganap na naiiba kay Sion. Hindi niya nais na makilahok sa anumang digmaan o kaguluhan. Ang tanging hiling niya ay isang tahimik na lugar kung saan maaari siyang mamuhay ng mapayapa at matulog ng walang sinumang manggulo sa kanya o humingi ng anuman sa kanya. Tungkol naman kay Kefir, hindi niya alam kung paano tumugon. Nanatili siyang tahimik sa harap ng kanyang mga salita. Pagkatapos nito, ang pinto ng bilangguan ay biglang bumukas. Sa sandaling iyon, ipinabatid ni Reiner sa kanya na siya ay malaya na. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang katotohanan. Siya ang humiling ng kanyang paglaya. Sa katunayan, pumayag siyang manatili sa bilangguan kapalit niya. Si Kefir ay nagulat at agad na nagtanong kung bakit niya ginawa ang ganoong bagay. Sa puntong iyon, inamin niya ang katotohanang itinago niya sa buong oras. Siya ang nagbigay ng signal para sa mga knight na ilunsad ang kanilang pag-atake laban sa mga estudyante. Ngunit hindi nagmukhang nag-aalala si Reiner sa rebelasyong iyon.
Sa halip, sinabi niya sa kanya na ang tunay na taong responsable ay hindi ang tumulong sa pag-aapoy ng digmaan, kundi ang taong lumikha nito mula sa napakasimula. Idinagdag niya na itinuturing na siya ngayon ng militar bilang isang mapanganib na halimaw. Sa makatuwid, ang paglaya sa bilangguan ay naging imposible para sa kanya. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan ni Kafir ang dahilan kung bakit siya naging attached sa kanya. Nangako siya na mananatili siyang may utang na loob sa kanya habang buhay. Sumumpa rin siya na babalik siya balang araw at umaasang makakahanap siya ng lugar para sa kanyang nararamdaman sa loob ng kanyang puso. Pagkatapos, ang balita tungkol sa ginawa ni Reiner ay umabot kay Sion. Agad siyang nagmamadaling pumunta sa bilangguan upang bisitahin siya. Sa sandaling makita niya ito, nagtanong siya ng may galit at kawalan ng paniniwala kung paano maaaring kusang ihagis ng isang tao ang kanyang sarili sa bilangguan sa sarili niyang kagustuhan. Sinabi ni Reiner na hindi siya nakakakita ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng kanyang kasalukuyang sitwasyon at ng kanyang nauna. Para sa kanya, ito ay walang iba kundi ang paglipat mula sa isang bilangguan patungo sa isa pa. Sa puntong iyon, inabutan siya ni Sion ng isang tool na makakapagbukas ng kanyang mga gapos at sinabihan siya na isang kabayo ang maghihintay sa kanya sa malalim na bahagi ng kagubatan. Ngunit sinorpresa siya ni Reiner ng isang tanong na hindi niya inaasahan. Nagtanong siya kung bakit inakala ni Sion na gusto niyang tumakas sa unang lugar. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Sion na maaaring ito na ang huling pagkakataon niya at hindi niya alam kung magkikita pa silang muli. Gayunpaman, inilapag ni Reiner ang tool at sinabi sa kanya na hindi siya ang tamang tao para maglakad sa tabi niya sa kanyang landas at ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay mas nababagay sa kanya at nagbibigay ng mapayapang buhay na laging niyang ninanais. Nang matapos ang oras ng pagbisita, umalis si Sion sa bilangguan na nakaramdam ng matinding pagkabigo. Tungkol naman kay Reiner, ito ang unang pagkakataon sa napakatagal na panahon na ipinahinga niya ang kanyang ulo sa unan habang nakakaramdam ng kapayapaan. Para sa kanya, tapos na ang lahat. Wala na siyang inaasahan na makakapagbago sa kanyang buhay. Naniniwala siyang sa wakas ay makakamit na niya ang buhay na lagi niyang ninanais. Ilang sandali matapos ang mga pangyayaring iyon, bumisita si Sion kay Ferris sa loob ng mansyon ng kanyang pamilya. Sa sandaling dumating siya, personal siyang sinalubong ng pinuno ng pamilya. Pagkatapos na upo ang dalawa ng magkasama, ipinabatid sa kanya ng lalaki na siya ang pinuno ng pamilyang iyon at sa wakas ay dumating na ang pagkakataon para sa kanya na magtanong ng ilang bagay. Ipinaliwanag din niya na ang mga sagot ang magtatakda kung siya ay angkop o hindi. Mayroon lamang isang kondisyon. Kung hindi niya magustuhan ang mga sagot, papatayin niya siya. Si Sion ay nanigas sa kanyang kinatatayuan nang marinig niya ang mga salitang iyon. Gayunpaman, sinubukan siyang panatagin ng lalaki sa sarili niyang paraan, ipinaliwanag na hindi niya mararamdaman ang anumang sakit at ang kanyang ulo ay hihiwalay sa kanyang katawan sa isang saglit. Sa kabila ng kakaibang banta na iyon, pumayag si Sion na magpatuloy. Samantala, si Reiner ay inilipat sa isang mas nakahiwalay na solitary confinement cell. Ngunit ang gwardya ng bilangguan ay nakaramdam ng simpatiya para sa kanya. Naniniwala siya na ang isang binatang nasa edad ni Reiner ay hindi karapat-dapat na sayangin ang kanyang buhay sa ganoong lugar. Dahil doon, patuloy niyang sinubukang tulungan siya. Nang humiling si Reiner ng mga papel, panulat, at mga libro mula sa akademya, hindi nagatubili ang gwardya na ibigay ang lahat ng kailangan niya. Habang lumilipas ang oras, nagsimulang mamangha ang lalaki sa dami ng mga librong hinihiling ni Reiner. Sa tuwing sinusuri niya ito, natatagpuan niya itong nakabaon sa ilalim ng mga tumpok ng mga libro, nagbabasa at nagsusulat ng hindi tumitigil. Isang araw, sa wakas ay sinabi niya rito na siya ay tunay na kakaibang tao. Karamihan sa mga taong namumuhay sa ilalim ng katulad ng mga kalagayan ay nawawala sa katinoan o nagpapakamatay. Gayunpaman, hindi pa siya nakakakilala ng sino mang katulad ni Reiner dati. Habang lumilipas ang mga araw, isang simpleng pagkakaibigan ang unti-unting nabuo sa pagitan nila. Nagsimula pa nga si Reiner na magtanong ng regular tungkol sa anak na babae ng gwardya matapos malaman na ito ay may sakit. Kasunod ng isa sa kanilang mahabang pag-uusap, biro ng gwardya na nagtanong kung plano ba niyang pakasalan ang kanyang anak. Agad na kinutya ni Reiner ang ideya. Nagtanong siya pagkatapos kung plano ba ng gwardya na ipadala ang kanyang anak sa militar. Ang lalaki ay matatag na sumagot ng hindi, iginiit na walang matino na ama ang gustong magpadala ng kanyang anak sa mga larangan ng digmaan. Sinabi ni Reiner sa kanya na lubos siyang sumasang-ayon at na natutuwa siya na mayroon pa ring mga normal na taong kinamumuhian ang mga digmaan. Nang dumating ang taglamig, dinalhan siya ng gwardya ng masarap na pagkain mula sa kanyang tahanan sa halip na ang kakilakilabot na pagkain sa bilangguan.
Ipinaliwanag niya na ang kanyang asawa ay nagsimula ng kumita ng maliit na halaga mula sa kanyang trabaho, kaya nagpa siya silang gaman ng kaunti ang kanilang mga pasanin, at kaya ang mga araw ay patuloy na lumilipas. Si Sion ay bumibisita kay Reiner paminsan-minsan, sinusubukang kumbinsihin siyang bumalik, ngunit tinanggihan siya ni Reiner sa bawat pagkakataon. Ang buhay na iyon ay nagpatuloy sa loob ng maraming mahabang buwan. Pagkatapos ang mga buwan ay naging mga taon hanggang sa 2 buong taon na ang lumipas. Pagkatapos isang araw, pumasok ang gwardya sa sel na may halatang kalungkutan na nakasulat sa kanyang mukha. Sa una, hindi naintindihan ni Reiner ang dahilan, ngunit ang katotohanan ay hindi na natiling nakatago ng matagal. Ang kanyang order para sa pagbitay ay sa wakas ay inisyo na. Alam na niya mula sa simula na ang araw na ito ay darating ng mas maaga o huli. Napagtanto rin niya na ang mga research paper at ulat na ginugol niya ng 2 buong taon sa paghahanda ay maglalaho kasama niya habang buhay. Nang siya ay ilabas mula sa bilangguan, ang kalungkutan ay makikita sa mga mata ng anak na babae at asawa ng gwardya. Pareho silang naniniwala na hindi siya karapat-dapat sa kapalaran na naghihintay sa kanya. Tungkol naman sa gwardya mismo, nakaramdam siya na parabang ibinibigay niya ang isa sa sarili niyang mga anak sa halip na isang bilanggo. Sa panahon ng paglipat, siya ay ibinigay sa isa sa mga babaeng knight ng kaharian. Kalahati ng paglalakbay, biglang humingi ng paumanhin si Reiner sa kanya. Ang knight ay nalito sa kanyang mga salita at nagtanong para sa dahilan. Sumagot siya na humihingi siya ng paumanhin dahil siya ay malapit na tumakas. Sa sandaling gumalaw ito upang hugatin ang kanyang espada, naglunsad siya ng sorpresang pag-atake laban sa kanya. Gayunpaman, siya ay nakahanda para dito. Bahagya niyang nagawang iwasan ang kanyang hampas. Sinubukan ni Reiner na babalaan ito na huwag siyang piliting gamitin ang kanyang kapangyarihan, ngunit wala siyang ipinakitang takot. Sa halip, sinabi niya sa kanya na gawin ang anumang gusto niya. Nang mapagtanto niyang siya ay isang labis na nakakagulong kalaban, nagpasya siyang tumakas sa halip na magpatuloy sa pakikipaglaban. Gayunpaman, ang babaeng knight ay gumamit ng isang espesyal na spell na pumilit sa kanya na kumilos ayon sa kanyang kagustuhan. Hinabol niya siya ng walang humpay. Tungkol naman kay Reiner, hindi na niya maunawaan kung ano ang nangyayari. Mas kakaiba pa, hindi niya kayang suriin ang uri ng magic na ginagamit nito. Nagpatuloy siya sa pag-atake sa kanya hanggang sa isa sa mga teknik nito ay tumama sa kanya ng direkta. Sa sandaling iyon, nahulog siya ng buo sa ilalim ng kanyang kontrol. Pagkatapos, inutusan niya itong tumayo at sumunod sa kanya, binalaan siya na ang pagbabaliwala sa kanyang mga utos ay magpapagsisi sa kanya ng malalim. Dahil wala siyang ibang pagpipilian, napilitan siyang maglakad sa likuran nito. Ngunit isang mas malaking shock ang naghihintay sa kanya sa pagdating sa Royal Court. Ang taong sumalubong sa kanya doon ay walang iba kundi si Sion. Sa sandaling makita niya ito, siya ay ganap na nagulat. Matapos sa wakas na maunawaan ang sitwasyon, agad siyang nagtanong tungkol kay Kefir. Ipinabatid sa kanya ni Sion na siya ay umalis na sa isang mahabang paglalakbay. Ngunit bago umalis, hiniling nito sa kanya na protektahan si Reiner at alagaan ito. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Sion ang dahilan kung bakit niya siya ipinatawag. Nabasa na niya ang lahat ng mga research paper na isinulat ni Reiner sa kanyang mga taon ng pagkabilanggo. Siya ay lubos na humanga sa mga ito. Higit pa rito, naniniwala siyang ang mga ideyang nakapaloob sa mga ito ay maaaring maging labis na mahalaga sa hinaharap. Dahil doon, nagpasya siyang bigyan siya ng isang bagong misyon. Ang misyon ay tipunin ang mga hero relics na nakakalat sa buong mundo. Tungkol naman kay Ferris, sasamahan siya nito upang magbigay ng proteksyon at tulong. Sinubukan ni Reiner na tumutol, ipinaliwanag na isinulat niya ang mga papel na iyon para lamang magpalipas ng oras. Ngunit hindi binigyan siya ni Sion ng pagkakataon na tumanggi. Sa halip, ipinabatid niya sa kanya na mayroon lamang siyang 2 pagpipilian. Isa katuparan ng misyon o bitiin. Maging si Ferris mismo ay hindi sumang-ayon sa ganoong mga mapang-ipang paraan. Gayunpaman, ipinaliwanag nito na ito ay mga direktang royal order. Sa katunayan, personal na nagbanta si Sion na isasara ang kanyang paboritong Dango Sweet Shop kung tatanggi siyang isakatuparan ang misyon. Sa sandaling marinig niya iyon, hinugot niya ang kanyang espada at pinilit si Reiner na sumama sa kanya. At ganoon lang, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakulong sa isang misyon na mukhang nakatakdang tumagal ng napakatagal na panahon. Ang kanilang unang destinasyon ay ang Nile Empire, ang imperyo na itinuturing na isa sa mga pinakasikat na bansa sa mundo at ang puot nito patungo sa Kingdom of Roland ay nagpatuloy sa loob ng maraming taon nang hindi man lang kumukupas. Tungkol naman sa mga hero relics, ang imperyo ay nagtataglay ng higit pa sa kanila kaysa sa may isip ng sinuman.
Nang sa wakas ay makarating sila doon, si Reiner ay ganap na pagod dahil sa gutom at pagkapagod. Ang gusto lang niya ay matulog ng ilang magkakasunod na araw. Samantala, si Ferris ay agad na nagsimulang maghanap ng dango sweets sa buong lungsod. Sinubukan pa nga niyang pilitin itong tulungan siya, ngunit tumanggi si Reiner na umalis sa kanyang pwesto, nagpapakita ng ganap na walang interes sa bagay na iyon. Tiningnan siya ni Ferris nang may pagkalito at nagtanong kung balak ba niyang manatiling nakaupo doon hanggang sa siya ay maging isang halimaw. Hiniling ni Reiner kay Ferris na huwag mag-exaggerate sa bagay na iyon, ngunit pinilit siya nito na tumayo at sumama sa kanya sa library. Nang makarating sila, si Reiner ay lubos na humanga sa lugar. Ang library ay napakalaki at puno ng mga bihirang libro, isang bagay na malinaw na nagpasaya sa kanya. Kasabay nito, hindi niya mapigil ang mapansin ang malamig na asal ni Ferris, dahil mukhang ganap siyang walang kakayahang umiti. Gayunpaman, sa sandaling sinubukan nilang pumasok, isang matandang lalaki ang lumitaw mula sa loob at ipinabatid sa kanila na ang library ay sarado, inuutusan silang umalis agad. Ang presensya ni Ferris ay nagbago sa buong sitwasyon. Matapos makita siya ng matandang lalaki, pumayag siyang payagan itong pumasok habang iniiwan si Reiner sa labas. Sa panahong iyon, narinig ni Reiner ang mga iyak ng mga bata na humihingi ng tulong sa malapit. Nang pumunta siya upang mag-imbestiga, natagpuan niya ang isang grupo ng mga bully na nanggugulo sa ilang batang-bata at sa kanilang mga kapatid. Agad siyang nakialam at itinumba ang isa sa kanila sa lupa gamit ang isang hampas. Sinubukan siyang atakehin ng isa pa, ngunit hindi nagtagal ay nakahiga na sa tabi ng kanyang kasama. Habang nangyayari ito, napansin ni Reiner ang isang libro na dala ng isa sa mga batang babae at gusto niya itong tingnan. Gayunpaman, dumating si Ferris sa mismong sandaling iyon at gaya ng dati, pinukpok siya sa ulo at itinumba sa lupa. Sa kabutihang palad para sa kanila, ang mga batang iyon ay nauwi sa pagiging kamag-anak ng librarian mismo. Dahil doon, pinayagan silang pumasok ng walang anumang kahirapan pagkatapos. Matapos pumasok sa library, itinuring ni Reiner ang isang batang nagngangalang Toll na parang isa sa kanyang mga assistant. Agad na nagalit ang librarian at ipinabatid sa kanya na si Toll ay hindi ordinaryong tao, kundi apo mismo ng emperador. Si Reiner ay nagpakita ng ganap na walang interes sa katotohanan iyon. Nang patuloy na pagalitan ng librarian si Toll at pigilan siya sa pagsasakatuparan ng mga kahilingan ni Reiner, personal na humakbang ang bata at sinabihan siya na kumalma. Ipinaliwanag niya pagkatapos na ang pagiging apo ng emperador ay walang binabago sa kanyang realidad. Ang kanyang ina ay kabilang sa isang mas mababang social class. At dahil doon, itinuturing siyang isang hindi gustong tao at isang kahihiyan sa pamilyang imperial. Iyon ang dahilan kung bakit mas gusto niyang mamuhay sa paraan kung paano siya pinalaki ng kanyang ina sa loob ng kanyang simpleng tahanan. Sa sandaling iyon, hindi mapigilan ni Reiner ang makaalala. Nadama niya na ang dalawa sa kanila ay kahanga-hangang magkatulad. Sa ibang lugar, pinamamahalaan ni Sion ng kaharian na parabang nakikipaglaban siya laban sa buong mundo ng mag-isa. Nagtrabaho siya ng walang pahinga hanggang sa punto na ang isa sa mga babaeng knight ay praktikal na nakiusap sa kanya na alagaan ang kanyang sarili dahil hindi na siya kumakain o nagpapahinga ng maayos. Gayunpaman, sinabi niya rito na ang lahat ng gusto niya ay ang umangatang kaharian at maging mas mahusay kaysa sa kasalukuyan nito matapos ang patuloy na pagpilit nito. Tumigil siya kalaunan sa loob ng ilang sandali at pumayag na kumain. Hindi nagtagal pagkatapos nito, dumating ang panahon para sa isa sa mga pagdiriwang ng Royal Court. Habang ang lahat ay abala sa mga pagtatanghal at marangal na kapistahan, si Sion ay nagmamalasakit lamang sa kanyang mga plano at responsibilidad. Nagsimula na rin siyang makaramdam na ang ilang mga maharlika at opisyal ay tinatrato siya sa paraang hindi karapat-dapat sa kanyang posisyon. Pagkatapos, nang walang babala, dumating sa kanya ang balita na namatay na si Froud. Ang mga taong nasa paligid niya ay tumugon ng may nakakagulat na kawalan ng pakialam, na nagsasabing ang kamatayan ay maaaring mas mabuti kaysa sa buhay ng isang matandang lalaki na gaya niya. Ang mga salitang iyon ay pumuno kay Sion ng galit. Ipinakita niya ang isang nakakatakot na bahagi ng kanyang sarili na hindi nila nakasanayang makita. Pagkatapos nito, pumunta siya upang silipin ng huling beses ang bangkay ni Froud. Nadama niya na parabang nawalan siya ng isang miyembro ng sarili niyang pamilya. Nagsimula pa nga siyang sisihin ang sarili sa nangyari. Ngunit ang pinakamalaking shock ay dumating nang basahin niya ang huling liham na iniwan ni Froud. Ang mga salita nito ay tumusok ng malalim sa kanyang puso at ginawang mas mahirap ang paglampas sa sitwasyon kaysa dati. Nang araw na iyon, naglakad palayo si Sion na ang puso ay puno ng pighati at galit. Si Nep ay naghihintay sa kanya. Sinabi niya na naunawaan niya kung gaano niya kalakas na ninanais ang paghihiganti, ngunit iginiit na ang oras ay hindi pa dumarating.
Hiniling din niya sa kanya na ilagay ang kanyang kamay sa kanya at maglakad sa landas na iyon ng magkasama. Gayunpaman, si Sion ay walang ibinigay na sagot. Ang pagkawala ni Frode ay masyadong malaki para sa mga salita. Pagbabalik kay Reiner, pinayagan sila nito na magpalipas ng gabi sa loob ng orphanage sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Matapos silang kumain at magtagal ng oras sa pakikipag-usap, ang araw ay natapos na. Si Reiner ay naghahanap ng lugar para matulog ng isang nagagalit na babae ang lumitaw, nakatitig sa kanya na para bang gusto niya itong patayin. Hindi nagtagal bago niya natuklasan na siya ang kapatid ni Ferris. Dumating siya dahil nag-aalala siya para sa kanyang kapatid. Ipinaliwanag din niya na ang Sion ay nagtalaga sa kanya ng isang espesyal na misyon at magsisilbi siyang link sa pagitan niya at nila, naghahatid ng anumang mahalagang impormasyon kung kinakailangan. Ang bagay na nagpasaya kay Ferris ng higit sa anupaman, gayunpaman, ay ang katotohanan na ang kanyang kapatid ay hindi nakalimot magdala ng dango sweets kasama nito. Samantala, ang mga tagapayo ni Sion ay patuloy na pinipilit siyang magsimula ng mga opisyal na pagbisita sa mga kalapit na imperyo. Paulit-ulit nilang iginiit ang usapin. Matapos ang isa sa mga pagpupulong ay matapos, ipinabatid sa kanya ng kanyang aide na ang pag-alis sa ilalim ng ganoong mga pangyayari ay maaaring maging isang mapanganib na bitag at ang kanyang mga kalaban ay maaaring nakahanda na ng lahat ng kinakailangan upang puksain siya. Ang dalawa ay patuloy na nagtalakayan ng bawat posibleng senaryo hanggang sa marating nila ang opisina, ngunit isang sorpresa ang naghihintay sa kanila doon. Natagpuan nila ang isang estranghero na nakaupo sa loob. Sa sandaling pumasok sila, ipinakilala ng binata ang kanyang sarili bilang Moran. Ipinaliwanag niya na wala siyang nahanap na sinuman sa labas, kaya nagpa siyang maghintay sa loob. Ipinabatid niya pagkatapos sa kanila na siya ay nagmula sa kaharian ng Roland. Nang tanungin siya ng aide kung bakit siya dumating, inihayag ni Moran na nakarinig siya ng mga tsismis tungkol sa hari na palihim na nagtitipon ng mga tao upang labanan ang impluwensya ng mga maharlika. Ang aide ay malapit na siyang palayasin agad. Gayunpaman, hiniling ni Sion na huminto ito. Alam na niya ang maraming bagay tungkol kay Moran. Alam niya na siya ay isang kahanga-hangang talento at pambihirang binata. Alam din niya na si Moran ay minsang naging commoner bago ampunin. Nang kumpirmahin ni Moran ang impormasyong iyon, ipinaliwanag niya na naniniwala siya na ang anumang landas na humahantong sa tagumpay ay sulit lakaran kung walang ibang alternatibo. Ipinahayag ni Sion ang kanyang paghanga sa paraan ng pag-iisip na iyon. Pagkatapos ay direktang tinanong niya ito ng tunay na dahilan kung bakit siya dumating. Si Moran ay nagbigay ng isang makahulugang sulyap patungo sa aide na parabang nagpapahiwatig na nais niyang makipag-usap ng pribado. Agad na naunawaan ni Sion ang ibig niyang sabihin at hiniling sa kanyang aide na iwan silang mag-isa sa loob ng ilang sandali. Sa sandaling sila ay mag-isa, si Moran ay lumapit kay Sion at nagsimulang magsalita sa isang nakakagulat na paraan. Sinabi niya sa kanya na ang totoo ay si Sion ang nangangailangan sa kanya, hindi ang kabaligtaran. Ipinaliwanag din niya na si Sion ay nakagawa na ng kanyang unang hakbang patungo sa pagkamit ng kanyang mga layunin, ngunit kinwestiyon kung iyon lamang ba ay sapat na. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang kanyang layunin ay nahahati sa dalawang panig. Ang unang panig ay ang liwanag, ang mukhang nakikita ng mga tao at ng mundo. Ang ikalawang panig ay ang kadiliman kung saan ang mga nagnanais ng kanyang pagbagsak ay nagtatago mula sa bawat direksyon. Dahil sa dahilang iyon, nag-alok si Moran na personal na hawakan ng madilim na panig na iyon. Nakinig ng kalmado si Sion bago magtanong kung siya ba ay nagke-claim na kilala siya ng mas mabuti kaysa sa pagkakakilala niya sa kanyang sarili. Sumagot si Moran na marahil ay kilala niya ito ng mas mabuti kaysa sa sino mang kailanman ay tumayo sa tabi niya. Sinabi rin niya na alam niya na si Sion ay naghahangad na itaas ang bandila ng kaharian ng Roland sa itaas ng lahat ng mga lupain ng mundo. Sa puntong iyon, ipinaliwanag ni Sion na hindi niya ninanais ang digmaan para sa kapakanan ng digmaan, ngunit nagnanais na makamit ang kapayapaan. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Moran na bawat hari ay nagsasabi ng parehong bagay. Sa kabila nito, naunawaan niya ang tunay na layunin na nakatago sa likod ng mga ambisyong iyon, at iyon ang dahilan kung bakit nais niya itong tulungan na makamit ito. Tinanong siya pagkatapos ni Sion tungkol sa kanyang ama at kung gusto pa rin ba niya itong patayin. Sa sandaling iyon, isang hindi mabasang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Moran. Ngunit ang huling resulta ay malinaw. Nagpa siya si Sion na tanggapin siya sa kanyang hanay mula sa araw na iyon. Bagamat ang tiwala ay hindi pa umiiral sa pagitan nila, ang landas na lalakarin nilang magkasama ay nagsimula na. Pagkatapos nito, tinipon ni Sion ang kanyang mga tagasunod at tagapayo upang talakayin ang darating na paglalakbay. Naniniwala ang lahat na ang paglalakbay sa oras na iyon ay kumakatawan sa isang malaking panganib at ang buong usapin ay walang iba kundi isang maingat na inihandang bitag.
Ngunit hindi sumang-ayon si Moran sa kanila. Ipinaliwanag niya na sigurado siya na umiiral ang bitag. Gayunpaman, iyon ang dahilan kung bakit kinakailangan ng paglalakbay. Kung si Sion ay naglakbay at nagtagumpay sa paglampas sa lahat ng mga pakana na naghihintay para sa kanya, sa wakas ay mauunawaan na ng lahat ang katotohanan tungkol sa taong nakatayo sa harap nila. Tiniyak din niya sa kanila na si Sion ay babalik ng ligtas. Nang tanungin siya ng mga naruroon kung saan nanggagaling ang kanyang kumpiyansa, ipinahayag niya na siya mismo ang sasama kay Sion. Hindi man iyon nakapagpabago ng kanilang opinyon sa kanya. Ang hinala ay patuloy na bumalat sa kanya mula sa bawat direksyon. Habang tumitindi ang debate, nagpa siya si Sion na tapusin ito. Ipinahayag niya na gagawin niya ang paglalakbay at wala siyang pagtutol sa pagsama ni Moran sa kanya. Hindi nagtagal, nakarating siya sa Nile Empire. Ang atmosfera ng tensyon ay halata sa buong imperyo. Natatakot ang mga sundalo na ang kanyang pagdating ay maaaring maging unang hakbang patungo sa isang deklarasyon ng digmaan. Ngunit ang sorpresa ay dumating nang ipahayag ni Sion ang kanyang pagnanais na magtatag ng isang long-term alliance treaty sa pagitan ng Roland at Nila. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi nagpatuloy ng maayos. Ang prinsipe ng Nila ay pumasok sa bulwagan at hayagang kinutya si Sion, itinuturo ang kanyang murang edad at nagsasabing siya ay hindi karapat-dapat mamuno. Sa kabila ng insulto, ipinakilala ni Sion ang kanyang sarili ng may buong paggalang at kagandahang asal. Ang prinsipe, gayunpaman, ay hindi nagpakita ng anumang asal o paggalang. Ipinagpatuloy pa nga niya ang kanyang pag-uugali sa harap ng kanyang sariling ama. Nang sa wakas ay umalis ang prinsipe, personal na humingi ng paumanhin ng hari ng Nila kay Sion. Nangako rin siya na mag-aalay ng isang formal na paumanhin sa harap ng lahat sa susunod na araw at ipinahayag ang kanyang pag-asa na dadalo si Sion. Ang pagpaparaya ni Sion ay nagulat sa lahat ng nasa paligid niya. Walang sino man ang umasa ng ganoong self-control mula sa kanya. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang silid. Doon siya naupo habang binabasa ang liham na iniwan ni Froud. Habang ginagawa niya iyon, pumasok si Moran. Sa sandaling mapansin niya ang liham, nagkomento siya na inaasahan niyang itinatago pa rin ni Sion iyon. Sumagot si Sion na may mga bagay na hindi kailanman kayang talikuran ng isang tao kahit gaano pa katagal ang lumipas. Ipinabatid niya pagkatapos kay Moran na nagtitiwala siya sa kanyang kakayahang kumilos sa kanyang kawalan dahil balak niyang umalis sa loob ng ilang sandali. Tiniyak sa kanya ni Moran na aayusin ang kanyang mga tauhan ng lahat at hiniling sa kanya na alagaan ang kanyang sarili at ipaubaya ang iba sa kanya. Samantala, nagising si Reiner upang makita si Ferris na nakaupo sa harap niya habang nakahanda na ang almusal. Nang subukan niyang binaliwala ang trabaho at bumalik sa pagtulog, natuklasan niya na si Ferris ay may ganap na naiibang opinyon sa usapin. Sa panahon ng pagkain, hindi siya tumigil sa pagrereklamo tungkol sa kanya. Sinabi pa nga niya sa kanya ng biro na isang araw ay papatayin niya ito, at kung mabaygo siyang gawin iyon, papatayin niya ang taong nagpasangkot sa kanya sa sitwasyong ito sa unang lugar. Habang sila ay nag-uusap, pumasok si Toll na may dalang pagkain para sa lahat. Habang nagpapatuloy ang usapan, hindi direktang sinubukan ni Reiner na matuto ng higit pa tungkol sa kanya. Inihayag ni Toll na siya nga ay nauugnay sa pamilyang imperial. Ipinaliwanag din niya na maraming tao ang naniniwala na siya ay isang prinsipe, ngunit sa katotohanan, siya ang anak ni Prinsipe Starnell. Sa kabila nito, ang kanyang ama ay walang tunay na nararamdaman patungo sa kanya. Gayunpaman, hindi iyon masyadong nakakaabala sa kanya. Ang tanging bagay na mahalaga sa kanya ay ang pagpapalaki at pagprotekta sa kanyang nakababatang kapatid na lalaki at babae. Sa sandaling iyon, halos may nasabi si Reiner na maaaring magbunyag ng maraming lihim. Sa kabutihang palad, ang sitwasyon ay lumipas ng walang insidente. Pagkatapos nito, ipinabatid sa kanila ni Toll na mayroon siyang gawaing gusto niyang isakatuparan nila. Malinaw na balak niya silang isali sa mga mapanganib na pangyayaring nagaganap sa loob ng imperyo. Nang dumating ang panahon para sa welcoming banquet at opisyal na apology ceremony ni Sion, naging malinaw na ang bitag na inaasahan ng lahat ay tunay na naihanda na. Maraming mga paksayon ang sumusubok na paslangin siya. Ngunit ang kanyang mga tauhan ay nakahanda. Nagtagumpay silang harapin ang mga banta na lumitaw sa panahon ng seremonya. Nang umalis si Sion sa banquet at bumalik sa kanyang silid, natuklasan niya na natapos na ni Moran ang kanyang gawain. Nagawa niyang puksain ang pinuno ng grupo na responsable sa konspirasyon. Mas mapanganib, ang taong iyon ay kabilang sa kanilang sariling kaharian. Sinabi ni Moran kay Sion na sigurado siya na si Prinsipe Starnell ang sangkot sa lahat ng nangyari. Mula sa kanyang pananaw, sinusubukan ni Starnell na alisin ang kanyang ama upang kunin ang kanyang lugar, at dahil doon, sinubukan niyang makuha ang suporta at pag-aproba ng kaharian ng Roland.
Tinanong siya pagkatapos ni Sion kung ano ba talaga ang sinusubukan niyang makamit. Sumagot si Moran na ang isang tunay na hari ay hindi dapat limitahan ang kanyang mga ambisyon sa pamumuno sa isang kaharian lamang, kundi dapat maghangad na mamuno sa buong mundo. Sinabi rin niya na ang mga darating na pangyayari ay hindi magiging mapayapa at maraming mga paksayon ang naghahanda na magpakawalan ng kaguluhan sa panahon sa hinaharap. Nang gabing iyon, sina Reiner at Ferris ay nagubugol ng isang tahimik na gabi sa loob ng kanilang residence. Gayunpaman, ang kanilang pakiramdam na may estranghero sa loob ng gusali ay nagtulak sa kanila na kumilos agad. Matapos magtagumpay na mahuli ang intruder, natuklasan nilang ito ay si Moran. Tinanong nila ito kung bakit siya dumating. Sa puntong iyon, ibinunyag niya na malaking bahagi ng mga mamamayan ng imperyo ang naniniwala na si Toll ang pinakakarapat-dapat na mamana ang trono sa hinaharap. Gayunpaman, siya mismo ay walang pagnanais na makita iyon na mangyari. Nang walang babala, inatake niya sila gamit ang isang kakaiba at napakalakas na kapangyarihan. Sinubukan pa nga ni Reiner na suriin ito gamit ang Alpha Stigma, ngunit mabilis na napagtanto na ang kanyang nakikita ay hindi magic. Samantala, si Moran ay nagulat sa kakayahan ni Reiner na gamitin ang magic ng kaharian ng Roland. Nang maglunsad ng pag-atake si Reiner laban sa kanya, madaling bumuo si Moran ng isang barrier ng kadiliman na ganap na hamarang sa pag-atake. Sa sandaling iyon, nagsimulang maunawaan ni Moran ang tunay na kalikasan ng kanyang mga kalaban. Napagtanto niya na si Reiner ay hindi isang ordinaryong tao at malamang na personal bodyguard ni Toll. Napansin din niya na si Ferris ay nagtataglay ng mga pambihirang kasanayan na hindi katulad ng sa anumang swordsman o mandirigman na nakilala niya dati. Sa kabila nito, idineklara niya na hindi niya kayang talikuran ang kanyang layunin. Desidido siyang puksain si Toll kahit ano pa ang gastos nito. Sa susunod na saglit, gumamit siya ng isang mahiwagang card at isang nakakatakot na kapangyarihan upang magpatawag ng isang higanteng halimaw ng kadiliman. Agad na nagsimulang subukan ni Ferris na itaboy ito ng buo niyang lakas. Sumali rin siya sa puwersa kay Reiner sa isang pinagsamang pag-atake na nagtagumpay sa pagtamba sa halimaw sa lupa ng madali. Ngunit ang hindi inaasahan ng sinuman sa kanila ay ang kanilang tunay na kaaway ay mas mapanganib kaysa sa halimaw mismo. Sinamantala ni Moran ang pagkakataon at nagbigay ng isang malakas na hampas na malubhang ikinasugat ni Ferris. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila na ang paglaban ay walang saysay. Ipinaliwanag niya na ang isang mahinang tao na humaharap sa napakalakas na kapangyarihan ay dapat gumamit ng kanilang isip at malaman kung kailan susuko. Ngunit tumanggi si Reiner na makinig. Idineklara niya na matitiis niya ang anumang insulto na nakatuon sa kanyang sarili. Ngunit ang tawaging mahina si Ferris ay isang bagay na hindi niya kailanman papayagan. Sinabi pa nga niya na siya ay mas malakas kaysa sa 10 taong tulad ni Moran. Kinutya ni Moran ang kanyang mga salita, na naging dahilan upang suriin siya ni Reiner ng mas maingat. Sa sandaling iyon, napansin niya ang singsing sa daliri ni Moran. Agad na naalala niya ang sikat na alamat na konektado sa singsing na iyon. Ito ay isang maalamat na singsing na minsang ipinagkaloob ng isang sinaunang hari sa kanyang personal na aide. Ang singsing ay nagkaloob sa tagapagdala nito ng kakayahang kontrolin ang mga kapangyarihan ng kadiliman. Ang may-ari nito ay naging kilalang-kilala sa pagsubok na puksain ang lahat ng mga pinuno ng mundo. Sa huli, isang maalamat na knight ang lumitaw at pinuputol ang kanyang daliri, na nagdala sa kanyang paniniil sa katapusan. Mula sa araw na iyon, ang knight na iyon ay nakilala bilang ang maalamat na knight. Sa lahat ng ito, nabawi ni Ferris ang kanyang kakayahang tumayo. Sinabi niya pagkatapos kay Reiner na sa halip na magsayang ng oras sa pakikipag-usap, dapat sana ay tinapos na niya ang labanan mula sa simula. Pagkatapos nito, lumingon siya ng direkta patungo kay Moran. Idineklara niya na hindi niya siya patatawarin sa pagkakataong ito. Ngunit si Moran ay hindi tumigil sa pagtawa. Sa halip, inilarawan niya ang dalawa sa kanila bilang nakakaaliw. Sa kabila nito, inamin niya na maaaring maging tunay silang sagabal sa mga ambisyon ng kanyang master sa hinaharap. Ang dalawa ay nagulat sa kanyang mga salita. Gayunpaman, iginiit niya muli na siya ay ganap na seryoso. Ipinaliwanag pa nga niya na nagsimula na siyang ituring sila bilang isang mas malaking banta kaysa kay Toll mismo. Gayunpaman, nagpasya siyang ipagpaliban ng usapin hanggang sa ibang pagkakataon. Pagkatapos, naglaho siya sa harap ng kanilang mga mata sa loob ng ilang sandali. Sa sandaling umalis siya, halos bumagsak si Ferris dahil sa tindi ng kanyang mga sugat. Sa ibang lugar, bumalik si Sion sa Roland habang nagpupumigla sa isang mahirap na panloob na tunggalian. Ang kanyang aide ay patuloy na sinubukang kumbinsihin siya na si Moran ay isang napakadelikadong tao at ang pagpayag sa kanya na manatiling malapit sa kanila ay maaaring magdala ng sakuna, lalo na't ang unang solusyon na pinipili niya sa tuwing siya ay humaharap sa problema ay pagpatay.
Ngunit ang paggawa ng desisyon ay hindi madali para kay Sion. Habang siya ay malalim sa pag-iisip, may kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Nang mabigyan ng pahintulot na pumasok, lumitaw si Moran mismo. Sa sandaling humakbang siya sa loob, nagtanong siya tungkol sa mga resulta ng investigasyon sa kanyang nakaraan. Iniabot sa kanya ang ulat at sinabihan siya na basahin ito mismo. Matapos suriin ito, nagtanong si Moran kung siya ba ay tatanggalin niya sa kanyang posisyon. Si Sion ay tila nalito sa tanong. Ipinaliwanag ni Moran na ang isang taong kasing delikado ng kanyang sarili ay karaniwang tinatanggal bago maging banta. Gayunpaman, ang sagot ni Sion ay hindi inaasahan. Sinabi niya sa kanya na ang panganib ay minsan ang lumilikha ng mga himala. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan kay Moran na nagulat. Pagkatapos nito, nagtanong si Sion tungkol sa ulat na dala niya kasama niya. Ibinunyag ni Moran na nang subukan niyang paslangin si Toll, napigilan siya ng dalawang individual na kilala bilang ang mga uwak. Ang balitang ito ay dumating bilang isang shock kay Sion dahil nangangahulugan ito na sinubukan ni Moran na patayin sina Reiner at Ferris gamit ang sarili niyang mga kamay. Tungkol naman kina Reiner at Ferris, nagpasya silang umalis agad sa sumunod na umaga. Alam nilang pareho na kung babalik muli si Moran, maaari itong mga hulugan ng katapusan para sa kanila. Matapos maglakbay ng ilang sandali, nakarating sila sa unang archaeological site na konektado sa kanilang misyon. Doon, masigasig na nagsimulang maghanap si Reiner sa buong lugar. Gayunpaman, wala siyang nahanap kundi ilang lumang dokumento. Nang bumalik siya sa mapa at sinuri itong muli, tiniyak niya kay Ferris na ang locus yung minarkahan sa mapa ay dapat maglaman ng isang bagay na mahalaga. Nagtanong siya kung mayroon pang ibang ebidensya. Sa puntong iyon, inamin niya ang isang katotohanan na agad na nagpagalit sa kanya ng matindi. Sinabi niya sa kanya na ang isa sa mga relic na kanilang hinahanap ay tunay na matatagpuan sa site na kanilang binisita noong nakaraang araw, ngunit hindi niya ito nabanggit dahil siya ay nakaramdam ng catamaran at ayaw niyang gumugol ng oras sa paghuhukay at paghahanap nito. Sa sandaling marinig niya iyon, halos mawalan ng kontrol si Ferris sa kanyang temper dahil sa purong pagkadismaya. Habang sina Reiner at Ferris ay nagtatalo, narinig nila ang tunog ng mga taong papalapit sa lugar. Nang lumingon sila, natagpuan nila ang isang batang babae na sinamahan ng isang kakaibang binata. Napag-alaman na silang dalawa ay naghahanap ng parehong kayamanan at relic na pinuntahan ni Reiner at Ferris upang hanapin. Sa sandaling pumasok sila sa site, nagmamadali silang lumapit sa mga dibdib at nagsimulang maghanap sa loob ng mga ito ng Prantico. Ngunit ang resulta ay hindi gaanong naiiba. Nabigo silang makahanap ng anumang mahalaga, gaya rin ang ginawa ni Reiner at Ferris dati sa kanila. Sa puntong iyon, ipinabatid sa kanila ni Ferris na binaligtad na nila ang buong lugar at wala silang nahanap. Ipinaliwanag din niya na ang kanilang misyon ay inisyo sa pamamagitan ng mga direktang utos mula sa hari ng Nila. Agad na napagtanto ng batang babae na ang pananatili roon ay hindi na magandang ideya. Dahil doon, nagpasya siyang umalis agad. Kasabay nito, gayunpaman, mukhang idinagdag niya sina Reiner at Ferris sa listahan ng mga taong balak niyang bantayan sa hinaharap. Sa ibang lugar, ilang mga bagong recruit na mandirigma sa loob ng kaharian ng Roland ang nagtipon upang isakatuparan ng isang espesyal na misyon. Nakatanggap sila ng mga direktang utos mula kay Haring Sion. Ang kanilang gawain ay mahanap ang dalawang individual na kilala bilang ang mga Breaker of Sorrow at ibalik sila sa pamamagitan ng anumang kinakailangang paraan. Habang sila ay nagtitipon at kumakain, ang parehong batang babae ay pumasok kasama ang binata na sumama sa kanya. Ipinabatid nila sa grupo na nakakuha sila ng labis na mahalagang impormasyon. Sa katunayan, naniniwala sila na natuklasan nila ang lokasyon ng mga Breaker of Sorrow. Sa sandaling marinig ng kanilang commander ang balitang ito, lahat ng bakas ng kalmado ay naglaho mula sa kanyang mukha, at halos hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Tungkol naman kay Sion, iniwan niya ang lahat sa likuran sa loob ng ilang sandali at bumisita sa libingan ni Frode. Doon, tumayo siya sa harap nito at humingi ng paumanhin. Nadaman niyang walang kapangyarihan siya at naniniwalang mahina pa rin siya at hindi kayang ipaghiganti siya o bayaran ng utang na mayroon siya sa kanya. Inamin din niya na sa tuwing sinusubukan niyang sumulong, may mga kalaban siyang natatagpuan sa harap niya na hindi naiiba sa mga demonyo. Sa panahong iyon, dumating ang kanyang aide sa lokasyon. Ang kapatid na babae ni Frode ay kasama niya. Ang batang babae ay hindi nagatubiling magsalita ng may buong katapatan. Sinabi niya kay Sion na ang pinakamalaking kahilingan ni Frode ay mamatay habang tinutulungan siya. Tiniyak din niya sa kanya na hindi pa siya nakakakita ng mas masaya ang kanyang kapatid sa kanyang buong buhay kaysa noong siya ay naglilingkod kay Sion. Pagbabalik kina Reiner at Ferris, pinilit ni Ferris si Reiner na bumalik sa kagubatan at magpatuloy sa paghuhukay sa kabila ng kanyang walang katapusang pagtutol.
Habang ginagawa nila iyon, dumating ang kabilang grupo sa parehong lokasyon. Sa sandaling makita sila, ang commander ay agad na nagsimulang bumuo ng isang buong battle plan. Siya ay ganap na kumbinsido na si Reiner ay kinidnap ni Ferris at ang kanyang misyon ay iligtas siya. Dahil doon, naglunsad siya ng isang malakas na magic attack laban sa kanya. Gayunpaman, pinigilan ni Reiner ang pag-atake ng walang kahirap-hirap gamit ang isang nagtatanggol na spell. Sa susunod na sandali, nagsimulang atakihin ni Ferris ang mga miyembro ng grupo isa-isa. Matapos ang isang maikling panahon, nagtagumpay siyang mahuli ang commander mismo. Naniniwala ang commander na natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang tunay na walang pag-asang sitwasyon. Matapos nila siyang atali at ikulong sa isang puno, nagsimula siyang sumigaw ng galit kay Reiner. Pagkatapos ay pinaalalahanan niya ito na ang kanyang pangalan ay Milk at na namuhay siya kasama nito sa parehong orphanage. Ngunit hindi naalala ni Reiner ang tungkol sa kanya ng kahit kaunti. Nang magpatuloy siya sa pagsubok na paalalahanan ito, inihayag niya na minsang nangako ito na pakasalan siya. Si Reiner ay ganap na nagulat sa kanyang pahayag. Tungkol naman kay Milk, matatag niyang iginiit na ito ay tunay na nangyari. Itinuring pa nga niya ang kanilang muling pagkikita bilang hindi bababa sa kapalaran na nagdadala sa kanila ng magkasama muli. Sa puntong iyon, agad na nakialam si Ferris. Sinabi niya kay Milk na hindi siya makakahanap ng mas masamang tao kaysa kay Reiner para maging attached. Ipinahayag pa nga niya na ililigtas niya siya mula sa pag-ibig na iyon bago pa ito magdulot ng gulo sa kanya. Milk, gayunpaman, tumanggi na makinig sa kahit isang negatibong salita tungkol kay Reiner. Patuloy niyang ipinagtanggol ito gamit ang lahat ng mayroon siya. Samantala, tumayo si Reiner sa pagitan nila, ganap na hindi maunawaan kung ano ang nangyayari. Sa huli, hiniling niya sa kanila pareho na itigil ang kahangalang ito dahil mayroon silang mahalagang gawain na kailangang gawin. Pagkatapos nito, ang lahat ay bumalik sa paghuhukay at paghahanap ng mga relic. Habang nagtatrabaho, tumama si Reiner sa isang bagay na nakabaon sa ilalim ng lupa. Nang hugatin niya ito, natuklasan niya na ito ay isang labis na kakaibang sandata. Sinubukan pa nga niyang suriin ito gamit ang Alpha Stigma, ngunit nabigong maunawaan ang tunay nitong kalikasan. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na maaaring sa wakas ay natuklasan na nila ang isa sa mga relic na hinahanap nila. Ngunit ang mga problema ay hindi nagtapos doon. Ang isang napakalaking puwersa ng militar ay nagsimulang gumalaw patungo sa kanilang lokasyon. Ang bilang ng mga sundalo ay nakakatakot na malaki. Malinaw na ang sitwasyon ay patungo sa isa pang sakuna. Tungkol naman kay Milk, sa sandaling makita niya ang hukbo, ang pag-aalala para kay Reiner ay agad na bumalat sa kanya. Dahil doon, nagpasya siyang kumilos ng mabilis. Sumigaw siya ng malakas at nagpanggap na siya ay kinidnap. Ang kanyang layunin ay ilayo ang atensyon ng hukbo mula kay Reiner at sa iba pa. At syempre, sa sandaling marinig ng mga sundalo ang kanyang mga sigaw, nagmamadali silang pumunta sa kanya ng napakabilis. Naniniwala sila na siya ang taong hinahanap nila. Ngunit gaya ng pagtayo ni Milk sa tabi ni Reiner, nagpasya siyang ibalik ang pabor. Gumamit siya ng isang malakas na spell na pumihil sa bawat sundalo na makarinig ng kahit isang tunog mula sa kanya. Nang matapos ang epekto ng spell, natagpuan ng mga sundalo ang kanilang mga sarili na ganap na nalilito at disoriented. Gayunpaman, ang tunay na sakuna ay naghihintay para sa kanila. Inilunsad ni Ferris ang isang mabangis na pag-atake laban sa kanila. Hindi man lang isa sa kanila ang nakakayang tumayo laban sa kanya. Tungkol naman kay Reiner, nagmadali siyang pumunta kay Milk upang siguraduhin na siya ay ligtas. Totoo sa kanyang karaniwang kalikasan, agad siyang nagsimulang mag-overreact at umiyak sa bawat salita na naririnig niya. Sa puntong iyon, sinabi ni Ferris kay Reiner na itigil ang pag-comfort sa kanya at mag-focus sa halip sa sinaunang relic weapon na natuklasan nila. Inilabas ni Reiner ang sandata. Ang malaking problema, gayunpaman, ay wala siyang pag-unawa sa kalikasan ng relic o kung paano ito dapat gamitin. Habang patuloy na pinipilit siya ni Ferris, sa wakas ay nawalan siya ng pasensya at itinapon ang sandata. Ito ang pinakamasamang posibleng desisyon. Sa sandaling tumama ang sandata sa lupa, ang buong lugar ay nagsimulang yumanig ng marahas. Pagkatapos, isang higanteng halimaw ang lumabas mula sa malalim sa ilalim ng lupa. Ang laki nito ay masyadong nakakatakot na ang mabuhay laban dito ay mukhang imposible. Sa sandaling makita ito ng mga sundalo, tumakas sila ng buong bilis nang hindi man lang isinasaalang-alang ang pakikipaglaban. Sina Reiner at Ferris ay agad na napagtanto na kailangan din nilang tumakas bago maging mas malala ang sitwasyon. Matapos ang kanilang pag-atres, si Milk ay nagsimulang makaramdam ng pagkakasala. Inamin niya sa kanyang koponan na hindi siya karapat-dapat sa posisyon ng commander.
Nang lumitaw ang panganib, pinili niyang protektahan si Reiner sa gastos ng misyon at lahat ng ipinagkatiwala sa kanya na gawin. Ngunit ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay tumangging makinig sa ganoong mga salita. Pinaalalahanan nila siya tungkol sa araw na ang kanilang koponan ay nabuo at kung paano sinabi sa kanya ni Sion mula sa napakasimula na ang isang commander ay maaaring isang araw ay mapilitang tumayo laban sa mga tao ng kanilang sariling lupang tinubuan. Tiniyak din nila sa kanya na ang lahat ay nagkakamali. Pagkatapos ay hiniling nila sa kanya na piliin ang landas na pinaniniwalaan niyang tama dahil mananatili sila sa kanyang tabi kahit ano pa ang mangyari. Para sa kanila, siya ay mananatiling kanilang commander. Sa ibang lugar, si Sion ay naglalakbay kasama ang kanyang mga aide at ang kapatid na babae ni Frode. Bigla, ang batang babae ay nagbigay ng isang kahilingan na hindi niya inaasahan. Nais niyang ipagpatuloy ang landas ng kanyang kapatid at maglingkod kay Sion sa kanyang lugar. Ngunit bago siya makapagbigay ng sagot, dumating si Moran na may dalang balita na ganap na nagbago sa ekspresyon nito. Tungkol naman kina Reiner at Ferris, matapos silang sa wakas ay makatakas, natagpuan ni Ferris ang kanyang sarili na may dalang malaking dami ng dango sweets. Ipinabatid niya pagkatapos kay Reiner na mapipilitan siyang bayaran ang lahat ng ito bilang parusa. Si Reiner ay nalito at nagtanong kung bakit. Galit siyang sumagot na ang isa sa mga relic ay nawala sa kontrol dahil sa nangyari, na pinilit silang iwanan ito at tumakas. Nang subukan niyang makipagtalo at ipaalala sa kanya na tumakas din siya kasama siya, bigla niyang naramdaman ang espada nito na nakadikit sa kanyang leeg. Agad siyang nagpasya na manatiling tahimik at tanggapin ang realidad. Speaking of Sion, siya ay humaharap sa isang malaking alon ng kritisismo sa isang pagpupulong kasama ang pinakamataas na opisyal ng kaharian. Ang dahilan ay ang balitang dumating tungkol sa isang rebelyon na sumiklab sa teritoryo kung saan si Estabil ay pinayagang pumasok. Itinuring ng mga opisyal ang sitwasyon bilang isang seryosong banta sa seguridad ng kaharian. Gayunpaman, sinabi sa kanila ni Sion na lubos niyang nauunawaan ang laki ng problema. Ibinunyag din niya na alam niya ang pagkakakilanlan ng pinuno ng rebelyon. Ito ay si Prinsesa Noa, ang anak na babae ng dating hari. Idinagdag pagkatapos ni Moran ang mas nakababahalang impormasyon. Ang bilang ng mga rebelde ay umabot na sa 50,000 katao. Ang bilang na iyon ay sapat upang baguhin ang sitwasyon mula sa isang simpleng rebelyon tungo sa isang tunay na digmaan. Dahil doon, inutusan ni Moran ang lahat ng opisyal na manatili sa loob ng kastilyo sa darating na panahon. Binigyang diin niya na ang sitwasyon sa labas ay magiging napakadelikado at ang layunin ay bawasan ang mga casualty hanggat maaari. Bagamat karamihan sa mga naroroon ay hindi nakumbinsi ng kanyang mga salita, si Sion ay nakagawa na ng kanyang desisyon. Nagsimula na siyang magtalaga ng mga tungkulin sa kanyang mga aide bilang paghahanda para sa pagsasakatuparan ng kanyang plano. Tungkol naman kay Prinsesa Noa, namumuhay siya sa pinakamasamang panahon ng kanyang buhay. Hindi na niya alam kung aling desisyon ang tama. Sinubukan siyang kumbinsihin ng kanyang aide na umatras at tapusin ang lahat, ngunit nanatili siyang matatag sa kanyang posisyon. Sa huli, ipinahayag ng lahat na handa silang mamatay para sa kanya. At ganoon, ang digmaan ay opisyal na idineklara laban sa Roland. Agad na nag-issue si Sion ng kanyang mga utos na kumilos. Ang mga labanan ay nagsimulang sumiklab sa lahat ng dako. 12 ng mga casualty ang bumagsak. Samantala, ang mga aide ay pumasok sa battlefield gamit ang kanilang buong lakas. Ang kanilang mga mahiwagang kakayahan ay higit pa sa sapat upang puksain ang sinumang sumubok na hamarang sa kanilang danaranan. Sa huli, nagtagumpay silang pumatay ng isa sa mga commander ng rebelyon. Ipinabatid nila pagkatapos sa mga natitirang rebelde na ang kanilang commander ay patay na at sila ay nakahanda na puksain ang bawat huling isa sa kanila kung ipagpapatuloy nila ang pakikipaglaban. Hindi nagtagal, ang balita ay umabot kay Prinsesa Noa, ngunit hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari. Paano maaaring pumasok ang isang hukbo sa isang digmaan at pagkatapos ay hayaang manatiling buhay ang kanilang mga kaaway? Habang ang pressure kay Noa ay patuloy na lumalaki, ang kanyang aide ay gumawa ng isang desisyon sa sarili niyang kagustuhan. Nagpadala siya ng isang nagbabantang mensahe sa Roland. Ang mensahe ay nagsasaad na kung hindi aatras ang hukbo, ang lahat ng mga hostage ay bibitayin. Ngunit hindi kailanman nais ni Noa na umabot ang mga bagay sa puntong iyon. Ang huling bagay na gusto niya ay ang kamatayan ng mga inosenteng tao. Habang desperado siyang naghahanap ng paraan palabas ng krisis, dumating ang malagim na balita. Ang mga puwersa ng Roland ay nagsimula ng isang direktang pag-atake sa kastilyo. Sa kabila ng lahat ng mga babala, ang mga aide ni Sion ay kumbinsido na ang ganoong utos ay hindi maaaring nagmula sa kanya. Bilang resulta, ang hinala ay agad na nagsimulang tumungo kay Moran.
Habang ang kastilyo ay bumababa sa kaguluhan, hiniling ng aide ni Noah na isakatuparan ng banta at patayin ang mga hostage, ngunit matatag na tumanggi ang prinsesa. Sa halip, nagpasya siyang pumunta mismo kapalit ng paggarantiya sa kaligtasan ng bawat hostage. Inutusan niya ang lahat na huwag kumilos nang wala ang kanyang pahintulot. Ngunit bago siya makalabas, lumitaw si Moran sa harap niya. Ipinahayag niya na hindi niya siya papayagang pumunta saan man. Ang mga gwardya ay agad na naghanda para sa labanan. Ngunit si Moran ay hindi na kailangan pang gumalaw. Inilabas niya ang kanyang mga kapangyarihan ng kadiliman. Sa loob ng ilang sandali, ang bulwagan ay nabago tungo sa isang masaker. Ang personal na gwardya ni Noah ay natagpuan ng kanyang sarili na walang opsyon kundi ang tumakas kasama siya. Tungkol naman kay Noah, siya ay ganap na nag-collapse. Matapos mangarap ng kapayapaan at kaligayahan para sa kanyang mga tao, natagpuan niya ang kanyang sarili na nawala ang lahat. Sa sandaling iyon, sa wakas ay ibinunyag ni Moran ang katotohanan. Ipinaliwanag niya na ang buong rebelyon ay bahagi ng kanyang plano, ang kanyang tunay na layunin ay laging makakuha ng kontrol sa kaharian. Sinabi rin niya sa kanya na hanggat nananatili siyang buhay, ang kaharian ay patuloy na magiging kanya. Nang subukan niya siyang takutin pa, hinugot niya ang kanyang sandata at inatake siya ng direkta. Ngunit ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan nila ay napakalaki. Madaling nadisarmahan ni Moran ang kanyang sandata. Pagkatapos ay itinataas niya ang kanyang sandata, naghahanda na tapusin ang kanyang buhay. Sa sandaling malapit na siyang mamatay, dumating ang isa sa mga aide ni Sion. Agad siyang nagmamadaling lumapit upang protektahan siya. Pagkatapos ay hinarap niya si Moran at idineklara na siya ay laging sigurado na si Moran ang nasa likod ng lahat. Ngunit wala ring itinanggi si Moran. Sa halip, hayagan niyang sinabi na ang lahat ng ginawa niya ay para sa kapakanan ng pagkamit ng mga layunin sa pamamagitan ng sarili niyang mga paraan at ang unang hakbang sa landas na iyon ay ang kamatayan ni Prinsesa Noah at ng bawat hostage. Sa puntong iyon, idineklara ng aide ni Sion ang kanyang ganap na pagtanggi sa ganoong kahangalan. Naghanda ang dalawa na maglaban, ngunit bago pa man magsimula ang labanan, nakialam si Noah. Ipinabatid niya kay Moran na handa siyang ibigay sa kanya ang autoridad na kanyang ninanais. Nangako rin siya na kukumbinsihin niya ang mga hostage na sumuko sa kanya. Kapalit nito, gayunpaman, hiniling niya sa kanya na talikuran ng ideya ng pagpatay sa mga inosenteng tao. Ang aide ni Sion ay nagulat sa kanyang desisyon, ngunit nahanap ni Moran ang mungkahi na katanggap-tanggap. Pumayag siyang ihinto ang pakikipaglaban pansamantala hanggang sa matupad ang mga kondisyon. Pagkatapos, lumingon si Noah patungo sa aide ni Sion. Sinabi niya sa kanya na nagpasya siyang ilagay ang kanyang ganap na tiwala sa kanya at kay Sion. Ipinahayag din niya ang kanyang pag-asa na magagawa nilang protektahan ang kanyang mga tao. Samantala, si Sion ay nagdurusa sa malalim na pagkakasala. Alam niya na binigyan niya si Moran ng masyadong maraming kalayaan na kumilos ng mag-isa. Bigla, ang isa sa kanyang mga aide ay pumasok na may dalang isang mahiwagang liham. Sa sandaling mabasa ito ni Sion, inutusan niya ang isa sa mga babae na pumunta kay Reiner agad. Siya ay umalis agad. Nang makarating siya, nagulat si Ferris na makita siya. Ipinaliwanag ng babae na dumating siya dahil na-miss niya sila at gustong kumustahin sila. Ferris, gayunpaman, ay hindi handang harapin ang anumang karagdagang gulo. Ilang sandali pagkatapos, naalala ng babae ang liham na ipinadala ni Sion. Nang subukan niyang ilabas ito mula sa kanyang bag, natuklasan niya na ito ay ganap na naglaho. Sinubukan ni Reiner na alamin kung ano ang isinulat sa loob, ngunit ang lahat ng matandaan niya ay ang liham ay nabanggit ang isang dragon o isang bagay na konektado sa isa. Iyon agad ang nagpatakbo kay Reiner ng seryoso. Pagkatapos ay naalala niya ang dragon na lumitaw mula sa Relic Dagger. Mula doon ay napagpasyahan niya na ang liham ay konektado dito. Sinabi ni Ferris na malalaman nila ang buong detalye kapag nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Mukhang ang kanilang susunod na destinasyon ay ang parehong kagubatan na nakasaksi sa mga nakaraang sakuna. Ngunit ang katotohanan ay mas malala pa. Ang isa sa mga babae ay natagpuan ang nawawalang liham sa gitna ng isang tumpok ng basura. Ang mga nilalaman nito ay nakakasakuna. Nakasaad dito na ang bawat residente na nakatira malapit sa rehiyong iyon ay naglaho sa ilalim ng mga mahiwagang pangyayari. Ang dragon mismo ay naglaho rin. Ang mga utos ay malinaw. Lumayo sa kagubatan agad, itigil ang lahat ng investigasyon, at bumalik agad, ngunit huli na ang lahat. Narating na nila ang river basin malapit sa kagubatan. Habang sinusubukang magpahinga ng ilang sandali, natuklasan nila na ang talon ay nagdadala ng higit pa sa tubig. Ang malalaking bilang ng mga bangkay ay inanad kasama ng agos. Nang sila ay umakyat pa itaas upang mag-imbestiga, ang shock ay napakalaki. Ang bilang ng mga katawan na nagkalat sa buong lugar ay nakakatakot.
Habang sinusuri ang tanawin, nakatagpo nila ang parehong dalawang individual na nakilala nila dati. Nang tanungin kung bakit sila nandoon, ipinaliwanag ng magkapareha na hinahabol nila ang parehong kaso ng dragon. Gayunpaman, bagamat ang lahat ay nagtataglay ng pangkalahatang impormasyon tungkol sa dragon, walang sino man ang nakakaalam ng buong katotohanan sa likod ng kung ano ang nangyari. Sa panahon ng palitan na ito, napansin ni Ferris ang isang mahalagang bagay. Ang sandata na dala ng binata ay ang parehong relic weapon kung saan lumabas ang dragon. Nang mapagtanto ng dalawa na ang kanilang mga pagkakakilanlan ay nabunyag, nagpasya silang ibunyag ang katotohanan. Ipinaliwanag nila na ibinahagi nila ang parehong layunin mula sa simula. Sa pamamagitan ng pagsubaybay kina Reiner at Ferris, nagawa nilang mahanap ang isa sa mga relic, ngunit ang realidad ay mas madilim kaysa sa naiisip ng sinuman. Ang dalawa ay pinatay ang bawat isang tao na nakasaksi sa paglitaw ng dragon. Ginawa nila iyon upang matiyak na walang mga saksi ang mananatiling buhay. Sa sandaling marinig ito ni Reiner, ang galit ay sumiklab sa loob niya. Sinabi sa kanya ng binata pagkatapos na ang kanilang pagdating doon ay tunay na isang magandang bagay dahil nangangahulugan ito na ang bawat isa na nakakaalam ng lihim ay mamamatay sa parehong lugar. Matapos ang mahabang katahimikan, tinanong sila ni Ferris ng tunay na dahilan kung bakit nila kinokolekta ang mga relic. Inakala ng binata na sinusubukan lamang niya siyang kumuha ng impormasyon mula sa kanila. Sa puntong iyon, ibinunyag ni Ferris na alam niya ng higit pa ang tungkol sa kanila kaysa sa inaakala nila. Sa sandaling matapos ang kanyang mga salita, siya at si Reiner ay naglunsad ng kanilang pag-atake ng may hindi kapani-paniwalang bilis. Mukhang sila ay nagsanay ng magkasama sa koordinadong pakikipaglaban sa loob ng maraming taon. Ngunit ang kanilang mga kalaban ay malayo sa pagiging mahina. Nagawa ng batang babae na magbigay ng isang malakas na hampas na nagpadala kay Ferris na lumilipad pabalik. Kung hindi nakialam si Reiner sa eksaktong tamang sandali, ang hampas ay magiging nakamamatay. Nang tumayo si Ferris sa kanyang mga paa muli, maingat na sinuri nilang dalawa ang kakaibang sandata na dala ng kanilang mga kaaway. Napagtanto nila na ito rin ay isa sa mga maalamat na relic. Maaari rin nilang maramdaman na ito ay nagkakaloob sa gumagamit nito ng napakalakas na kapangyarihan. Ang ice magic na nagmumula rito ang dahilan kung bakit bawat bangkay sa paligid nila ay namatay nang hindi man lang natatapon ng isang patak ng dugo. At kahit na ang misyon ay mukhang halos imposible, sina Reiner at Ferris ay walang pagpipilian kundi ang tumayo ng magkasama at harapin ang panganib na ito. Sa puntong iyon, sinabi sa kanila ng nakakairitang binata na gusto niya ang paraan ng kanilang pag-iisip, ngunit nakalimutan nilang isaalang-alang ang kristal. Siyempre, ni Reiner o Ferris ay walang alam kung ano ang kristal na iyon o kung ano ang kakayahan nitong gawin. Kinutya niya sila pagkatapos, ipinaliwanag na mukhang ganap silang ignorante sa kung ano ang kanilang kinakaharap bago nagpa siya na ipakita sa kanila kung ano ang tunay na kakayahan ng relic weapon na isinakripisyo niya dati. Bigla, inilabas niya ang dagger at itinanim ito sa kanyang sariling braso. Sa sandaling iyon, mukhang naging bahagi na ng kanyang katawan ang dragon. Pagkatapos, naglunsad siya ng pag-atake laban sa kanila gamit ang nakakatakot na kapangyarihan. Sina Reiner at Ferris ay nagulat sa nangyayari at hindi maunawaan ang kalikasan ng transformasyong ito. Ipinahayag pagkatapos ng binata na ang tunay na palabas ay magsisimula na at na sila ay sa wakas ay makakasaksi gamit ang kanilang sariling mga mata kung ano ang kakayahan ng mga relic na hinahanap nila. Sa loob ng ilang segundo, isang mabangis na palitan ng mga pag-atake ang sumiklab sa pagitan ng magkabilang panig. Pagkatapos ay ibinunyag ng binata ang isa pang relic. Ang kakayahan nito ay nullify ang anumang magic spell. Sa harap ng ganoong nakakatakot na mga kapangyarihan, ang tanging solusyon ay ang tumakas, ngunit si Reiner ay hindi magawang gawin iyon. Ginamit ng binata ang isang kakaibang kakayahan na ikinulong siya sa kanyang kinatatayuan na parabang siya ay ganap na na-freeze. Si Ferris ay nagalit at nagtanong kung ano ang ginawa niya sa kanya. Sumagot siya na kailangan niya ang alpha stigma at na upang makuha ito, kailangan muna itong lumitaw. Pagkatapos ay kinutya niya ang matinding pag-aalala ni Milk para sa Reiner at tiniyak sa kanya na patutunayan niya ngayon na ang taong ipinagtanggol niya ay walang iba kundi isang demonyo at isang mamamatay tao. Nagsimulang magdusa ng matindi si Reiner. Ang massacre na ginawa niya laban sa mga knight ay nagsimulang mag-replay sa harap ng kanyang mga mata muli. Para bang bumalik siya sa ibang mundo kung saan walang umiiral kundi dugo at kamatayan. Hindi mabilang na damdamin ang nagbabanggaan sa loob niya na parabang isang walang katapusang digmaan. Sumigaw si Reiner sa paghihirap at nakiusap kay Ferris na tumakas bago siya masaktan dahil sa kanya. Ang isang alaala pagkatapos ng isa ay nag-flash sa kanyang isipan hanggang sa ang lahat ng kanyang damdamin at kaisipan ay nabahira ng dugo ng mga taong pinatay niya.
At sa gitna ng ganoong hindi matitiis na pagdurusa, nawalan ng kontrol si Reiner sa kanyang sarili. Tanging isang salita na lamang ang nananatiling umaalingaw sa loob ng kanyang isipan. Pagkawasak, isang napakalaking pagsabog ng kapangyarihan ang lumabas mula sa kanya, na parabang isang bombang masama ang pinakawalan ng sabay-sabay. Tungkol naman kay Ferris, siya ay nagulat sa nangyayari at gustong puksain ang 2 taong responsable sa lahat nito. Ngunit ang kanilang napakalakas na kakayahan ay ginawang imposible para sa kanya na talunin sila ng madali. Samantala, ang kapangyarihan ni Reiner ay patuloy na lumalaki ng higit pa. Nang subukan ng binata na iwasan ang kanyang pag-atake gamit ang kakaibang relic na dala niya, may nangyari na hindi niya kailanman inaasahan. Ang kanyang kamay ay halos natunaw. Nanatili siyang hindi makapaniwala sa mahiwagang kapangyarihan na taglay ni Reiner at hindi maunawaan ang tunay na pinagmulan nito. Ang batang babae na sumama sa kanya ay nagmadaling lumapit, nag-aalala na siya ay namatay mula sa pag-atake, ngunit tiniyak niya sa kanya na siya ay buhay pa. Sa kabila nito, inamin niya na hindi niya maunawaan kung ano ang tunay na Reiner. Iginiit niya na ang ganoong kapangyarihan ay hindi maaaring magmula sa Alpha Stigma lamang. Tungkol naman kay Reiner, ganap na siyang nawalan ng kontrol. Nagsimula siyang sabihin sa kanila na walang sino man ang makakatayo laban sa kanya at na sila ay walang iba kundi mga insekto na karapat-dapat sa pagkawasak. Pagkatapos ay bumaba siya sa lupa at nagpakawala ng isang nakamamatay na pagsabog. At hindi ito tumigil sa isang pagsabog. Ang isang nakakatakot na kadena ng mga pagsabog ang sumunod, na humahampas sa buong lugar. Sa sandaling iyon, ang isipan ni Reiner ay lumubog sa kanyang mga lumang alaala. Naalala niya ang mga araw ng orphanage noong siya ay kasama ng tanging 2 bata na nakilala niya. Sila ay mga bata lamang na namumuhay ng mapayapa, nag-e-enjoy sa isang tahimik at simpleng buhay hanggang sa ang isang grupo ng mga knight ang sumalakay sa lugar. Nagsimula silang pumatay ng lahat ng hamarang sa kanila. Maging ang maliit na batang babae na ginawa nilang hostage ay hindi pinatawad. Nang subukan siyang protektahan ng kanyang ina, nagbayad siya para dito gamit ang kanyang buhay. Tungkol naman sa batang lalaki na naging kaibigan nila, pinatay siya ng walang awa. Ang nasaksihan ni Reiner ng araw na iyon ay naglabas ng pinakamasamang bahagi niya. Sumugod siya patungo sa kanila gamit ang napakalakas na kapangyarihan. Hindi maunawaan ng mga knight kung paano nangyari ang alinman sa mga iyon. At nang makita nila ang kanyang mga mata, ang takot ay kumain sa kanila, at nagsimula silang tumakas. Maging ang kanyang kaibigan at ang mga taga-baryo na sinubukan niyang protektahan ay nagsimulang makita siya bilang isang halimaw na kailangang puksain. Mula sa araw na iyon, ang salitang halimaw at ang mga tingin ng takot at puot ay patuloy na umuulit sa loob ng kanyang isipan sa bawat sandali ng kanyang buhay. Dahil doon, nagpasya siyang patunayan sa buong mundo na siya ay tunay na isang halimaw. Si Ferris ay malapit nang mawala sa kanyang katinoan mula sa kanyang nasasaksihan. Patuloy siyang tinatawag, nagtatanong kung ano ang nangyari sa kanya at bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Ngunit sinabi ni Reiner sa kanya na siya ay kasalukuyang nasa pinakamabuting estado na kailanman ay naranasan niya at na ayaw niyang magambala. Pagkatapos ay nagpasya siyang patayin siya at agad siyang nagsimulang atakihin. Gayunpaman, matigas na iginiit ni Ferris na tumayo sa harap niya ng harapan. Sa bawat paglipas ng sandali, ang kanyang kapangyarihan ay patuloy na lumalakas ng lumalakas. Sa puntong iyon, sinabi niya sa kanya na nabasa niya ang research na ginugol niya ng mga taon sa pagsusulat. Sinabi niya na alam niyang kinamumuhian niya ang kasamaan. At higit pa doon, alam niyang kinamumuhian niya ang kamatayan at kinamumuhian ang makita ang mga tao na namamatay dahil sa digmaan. Ngunit habang mas marami siyang naririnig sa kanyang mga salita, mas nagiging nakakatakot ang kanyang galit. Ang kanyang mga pag-atake ay nagsimulang sumire sa lahat ng bagay sa paligid niya. Para bang ang kadiliman mismo ay bumagsak sa buong mundo. Sa kabila ng lahat ng iyon, patuloy na tumayo si Ferris laban sa kanya at hinaranggan ang kanyang mga pag-atake sa isang pagtatangka na gisingin siya mula sa kanyang kabaliwan. Patuloy niyang sinasabi sa kanya na hindi siya isang halimaw at na kinamumuhian niya ang lahat ng tumawag sa kanya sa pangalang iyon. Ngunit nanatili siyang desidido na tapusin ang kanyang buhay at ang masamang bahagi na iyon sa loob niya ay walang balak na mag-iwan ng isang taong buhay. Sa kabila ng lahat ng nangyari, tumanggi si Ferris na bitawan si Reiner at patuloy na sinubukang abutin siya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kahit noong sinubukan niya siyang patayin, sumugod siya pasulong at hinawakan ang kanyang kamay. Sa loob ng isang sandali, nagsimula siyang kumalma na parabang ang kabutihang nananatili pa rin sa loob niya ay nagpupumiglas na lumitaw. Ngunit nawalan siya ng kontrol muli at hinawakan siya sa lalamunan. Pagkatapos ay isang luha ang nahulog mula sa kanyang mata, sa wakas ay nagising siya mula sa kanyang kabaliwan. Nagawa ni Ferris na pakalmayin siya.
Ngunit ang pinsala sa loob ni Reiner ay mas malala kaysa sa pagkawasak sa paligid nila. Inamin niya na halos mapatay niya siya na parang isang sinumpaang halimaw at napagtanto na si Ferris ang naging tanging lugar kung saan siya maaaring tumakas mula sa sarili niyang kadiliman. Ang dalawa ay nagpadala kalaunan ng isang ulat kay Sion, ngunit halos wala siyang oras upang tumugon. Ang kapatid na babae ni Frodo, na naglilingkod na ngayon bilang kanyang secretary, ay abala sa pagalit sa kanya dahil sa pagtatrabaho ng walang katapusan ng hindi kumakain o nagpapahinga. Maging ang kanyang mga aide ay sumali sa pagbabala na ang kaharian ay may iwan na walang pinuno kung siya ay bumagsak sa pagod. Nagbago ang lahat nang dumating si Noah at inanyayahan si Cloth sa hapunan. Sinubukan niyang umiwas dito sa pamamagitan ng pag-aangkin na may trabaho siyang dapat gawin, ngunit personal siyang pinayagan ni Sion na pumunta. Dahil sa kahihiyan, si Cloth ay walang pagpipilian kundi ang samahan siya. Kalaunan, nakipagkita si Moran kay Sion ng pribado at naghatid ng nakababahalang balita. Ang Hilagang Imperyo ay nagsimulang pakilyusin ang kanilang mga puwersa at lumalawak ng agresibo. Ipinagtanggol niya na kailangan ni Sion na pahinain ang impluwensya ng mga maharlika at simulan ang paglilinis sa nobility ng Roland. Kung hindi, ang Roland ay tuluyang babagsak sa kabila ng suporta ng mga tao. Sa kabila nito, nangako si Moran na mananatiling tapat kay Sion. Pagkatapos nito, bumisita si Moran sa isang makapangyarihang duke. Inakala ng duke na nais ni Moran na sumali sa kanyang panig at inalok siya ng yaman at impluwensya, ngunit tinanggihan ito ni Moran, na sinasabing ang tunay na gusto niya ay umiiral na sa tabi ni Sion. Direktang nagtanong siya pagkatapos kung ang duke ba ay nakatayo kasama ang hari o laban sa kanya, na nag-iwan sa lalaki na nagulat. Samantala, inihatid ni Cloth si Noah pabalik sa kanyang palasyo matapos ang isang mapayapang araw ng magkasama. Gayunpaman, sila ay sinalubong ng isang nakakatakot na tanawin. Ang mga bangkay ay nakakalat sa lahat ng dako, at ang mga armadong lalaki ay nakapalibot kay Noah at sa kanyang mga tagapaglingkod. Sa sandaling marinig ni Cloth ang kanyang mga iyak para sa tulong, sumugod siya sa palasyo at inilabas ang kanyang kapangyarihan, nagpa siya na harapin silang lahat ng mag-isa. Sa ibang lugar, sina Reiner at Ferris ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa isa pang relic. Bagamat gusto pa rin ni Reiner na talikuran ng lahat at bumalik sa pagtulog, tila nasasanay na siya sa paglalakbay kasama si Ferris at nasimulan na rin niyang masiyahan dito. Sa daan, nakakita sila ng isang natatakot na batang babae na hinahabol ng mga bata. Nakialam si Reiner upang protektahan siya habang mas gusto ni Ferris na lutasin ang problema sa pamamagitan ng puwersa. Matapos siyang pakalmayan, nakiusap ang babae sa kanila na iligtas si Arua. Iginiit niya na si Arua ay hindi isang halimaw gaya ng sinasabi ng lahat, na nag-iwan kina Reiner at Ferris na nalilito. Kasabay nito, ang balita tungkol sa nangyari kay Noah at Cloth ay umabot kay Sion. Dahil sa galit, nakinig siya habang ipinaliwanag ni Moran na ang mga maharlika ay hinding-hindi titigil hanggat hindi nila siya ginagawang kontrabida ng kwento. Nang tanungin para sa kanyang opinyon, iminungkahi ni Moran na pansamantalang payagan ang mga maharlika na kumilos ng malaya. Kapag naniwala na silang ligtas sila, maaari na silang ubusin lahat. Kinwestiyon ni Sion kung si Moran ba ay sangkot sa pag-atake kay Noah, ngunit itinanggi ito ni Moran. Matapos umalis ni Moran, si Sion ay nanatiling nakulong sa isang bagyo ng magkakasalungat na kaisipan. Tungkol naman sa batang babae, ibinunyag niya na si Arua ang tanging kaibigan niya sa pagkabata. Siya ay minahal ng lahat, laging nakangiti, at walang sino man ang nakakita ng anumang kasamaan sa kanya. Ipinaliwanag ng batang babae na ang lahat ay nagsimula nang ang mga buwis ay tumaas sa hindi matitiis na mga antas. Ang mga protesta ay kumalat sa lahat ng dako, at ang mga sundalo ay tumugon sa pamamagitan ng pagpatay sa mga sibilyan, kabilang ang kanyang pamilya. Nang subukan nilang patayin si Arua, may nangyaring kakaiba. Ang kanyang katawan ay nagbago, at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, gumamit siya ng magic. Ang tanging bagay na malinaw niyang nalaala ay ang kanyang nakakatakot na mga mata. Agad na naunawaan ni Reiner at Ferris ang panganib. Iginiit ni Ferris na ang paghahanap kay Arua ngayon ay prioridad kaysa sa lahat ng iba pa. Dahil kung ang Alpha Stigma ay mawalan ng kontrol, isang sakuna ang susunod. Matapos malaman kung saan siya nagpunta, kumilos sila ng walang pagkaantala at sa wakas ay nakarating sa isang nakahiwalay na pasilidad na binabantayan ng mas mabigat kaysa sa normal. Tila ang buong lugar ay inihanda upang ikulong ang isang Alpha Stigma bearer. Habang nagmamasid mula sa malayo, nakita nila si Arua na kinaladkad sa loob na nakagapos. Samantala, ang Roland ay nagdiriwang. Itinaguyod ni Sion ang mga maharlikang tapat sa korona at binigyan ng marami sa kanila ng mga opisyal na posisyon. Bagamat ang mga maharlika ay natutuwa, ang kanyang mga aide ay hindi.
Si Cloth partikular ay hindi nagustuhan ang pagtanggap ng ranggo bilang general sa pamamagitan ng isang royal decree sa halip na sa kanyang sariling mga nakamit. Ipinaliwanag ni Sion na ang kanyang mga desisyon ay para sa kinabukasan ng kaharian. Itinuro niya ang lumalaking banta ng Gastark Empire, na ang militar ay higit na nakahihigit sa Roland at ang paglawak nito ay kalaunan ay pipilit sa ibang mga bansa patungo sa tunggalian. Nang imungkahi ni Moran na alisin ang impluwensya ng mga sumasalungat na maharlika sa isang hampas, tumutol si Cloth, na nagsasabing ito ay hindi naiiba sa mga paraan ng mga demonyo. Gayunpaman, idineklara ni Sion na wala ng oras para sa pag-aalinlangan at ang Roland ay kailangang iligtas bago ang lahat ay gumuho. Matapos ang pagpupulong, inamin ni Moran sa kanyang sarili na si Sion ay laging pumipili ng landas na ito, bagamat naniniwala siyang magiging mas madyugo ito kaysa sa kinakailangan. Pabalik sa pasilidad, pinanood ni Reiner at Ferris habang ang mga sundalo ay paulit-ulit na sinusubukang pukawin si Arua upang ilabas ang Alpha Stigma. Nang mabaygo iyon, gumamit sila ng malupit na pagpapahirap. Si Reiner ay nagpupumiglas na manatiling kalmado, ngunit binalaan siya ni Ferris na ang akto ng Padalos Dolos laban sa napakaraming knight ay haantong sa sakuna. Pagkatapos ay tinawid ng mga sundalo ang linya. Dinala nila ang bangkay ng ina ni Arua na kanilang pinaslang. Ang tanawin ay ganap na nagdurog sa kanya. Nadama ni Reiner na parabang ang sarili niyang ina ang nakahiga roon, at ang mga luha ni Arua ay dumurog sa kanyang puso. Hindi pa rin nasiyahan, dinala ng mga sundalo ang ama ni Arua at binyantaan din ito. Habang nagmamakaawa si Arua sa kanila na huminto, sinabi sa kanya ng kanyang ama na huwag makinig sa kanilang mga salita at iginiit na ang sarili niyang buhay ay walang halaga hanggat si Arua ay nakakaligtas. Bago nila siya mapatay, si Reiner ay sa wakas ay humakbang pasulong. Idineklara niya na sino mang humipo sa kanila ay magbabayad ng presyo. Pagkatapos ay sumugod siya sa mga knight gamit ang napakalakas na magic. Ang kanyang bilis ay masyadong nakakatakot na walang sino man ang makakasunod sa kanyang mga galaw. Sumali si Ferris sa labanan din at ang laban ay agad na sumiklab. Ginawa ng mga knight ang lahat ng kanilang makakaya upang pigilan si Reiner sa pag-abot kay Arua. Ngunit patuloy siyang nagtulak pasulong kahit ano pa ang hamarang sa kanya. Pagkatapos ay natagpuan niya ang kanyang sarili na humaharap sa isang mapangwasak na pag-atake na sapat na malakas upang patayin siya agad. At ganoon, ang labanan ay umabot sa isang mapagpasyang sandali na maaaring magbago sa lahat. Mabubuhay ba siya sa pag-atake na ito gamit ang kanyang nakakatakot na mga kapangyarihan? O ang labanang ito ba ang tatapos sa kwento ng ating protagonist? O marahil ito ay magiging simula ng kwento ng isang bagong bayani na hindi inaasahan ng sino man nalilito.